Pagbukas niya ng mata ay naramdaman niyang mabigat ang dibdib dahil may mga papaya na siyang malalaki. Tapos nang hinanap niya si Manoy ay naging flat ito at naging caps na talaga ang naroon. At mas lalo siyang nagulat dahil chicks ang nakita niya sa salamin. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-like ka muna Lods. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series kay Batang Luffy na gustong maging pinakamalakas at nangyari nga ito paglaki niya. Pero naging isa siyang villain na kinalaban ng mga pinakamalalakas na hero. Nagtipon ng mga heroes na sinabing tatalunin siya. Pero kaagad niyang nahuli ang isa at iniwan ng patay. Nagpatama ang archer ng mga magic arrows pero na-deflect lang niya. Umatake naman ang bear na gusto ng suntukan kaya binoksing din niya ito na natalo. Isa pang malakas na may metal gear ang sinuntok siya sa mukha. Pero kalaunan ay ito pa rin ang na-corner sa pader na nabugbog. Kaso ay may naihanda itong self-explosion at sumabog ang lugar. Pero buhay pa rin si Luffy na binalak matagan ng isang knight sa likod na ginawa niyang tubig. Pero pinag-teleport ito ng isang elf na umatake sa likod. Ngunit ang knight pa rin ang nagregla. Kaso ay nahil ito at hinawakan ng kamay ni Luffy at ginamitan ng climax skill na kinasaktan niya. Saka din siya agad na naisil ng mga heroes na buhay pa. Kaya bago makulong ay sinabi pa ni Luffy na pagkawala niya ay papalit ang Demon King. Subalit ipinakita ang reality na lahat ng nangyari ay nangyari lang pala sa isang computer game na nilalaro ng isang addict. Akala niya kung natapos na niya ang laro pero may lumabas pang extra game na kanyang tinanggap. Pero pagbukas niya ng mata ay nasa isang lugar na siya at ramdam niya ang bigat ng boobs. At mayroon na rin siyang Hello Kitty. Nakita niyang naging siya yung character na si Luffy. Naisip niyang magtanong sa mga tao doon. Pero iba ang lumabas sa bibig niya na nagdedemand sa kapanatamba ang mga tao dahil sa bigat ng kapangyarihan ng presensya niya. Dahil sa lakas ng pressure ay kawawa ang mga naroon na hindi makatayo. At maging ang ating bida ay hindi pa kabisado gumalaw sa katawan na iyon. Dahil pala ito sa intimidation na skill ni Luffy. Nagawa naman niyang makontrol ang sarili kaya nakatayo ang mga kawal at ang hari na naroon. Natakot sila ng pag-angat ng ulo ay pinandilitan sila ni Luffy. Inaatake daw ng Devil King ang mga tao doon kaya nagtawag sila ng hero. Pero sa malas nila ay ang dumating ay si Luffy. Sa pagtikhim lang niya ay labis ang takot ng mga tao. Pero sinabi ng bida na wala na siyang intention maging conqueror. Saka aalis siya para makita ang mundo at ma-appreciate ang mga maganda dito. Saka din kaagad na lumipad ang bida na hindi niya maipaliwanag dahil alam niyang igalaw ang pakpak. Masaya siyang lumipad na parang kalalayan na ibon. Nakita niya ang dating tower nito at agad na pinuntahan iyon. Ipinaliwanag ng bida na sa paglalaro niya ng online RPG game na iyon ay ginastusan niya ang kanyang character na si Luffy at na maximum ang level stats nito. Saka din niya nasakop ang malawak na lugar ng laro. Nakipaglaro siya sa iba pang players na mga heroes naman ang kanilang character at naglaban sila ng trip lang. At wala silang pakialam sa tunay na enemy big boss ng game na iyon. At yun yung part na natalo siya. Bumalik siya sa kanyang Sky Tower at nakita sa loob na walang naroon. Naupo siya sa kanyang trono habang nag-iisip na may naalalang kainuman. Natigil siya nang may lumapit na namukan si Luffy. Pero hindi niya ito kilala at maalala. Kaya nagpakilala itong ang kanyang advisor. Isa daw ito sa mga non-player character na inilagay niya noon para maging kasama ni Luffy. Sinabi ng bida na masaya itong nakita ang advisor. Saka din siya nagtanong kung anong ganap habang nawala siya ng ilang daang taon. Sinabi ni Dina na yung mga heroes na mababa ang lifespan na nakatalo sa kanya noon ay namatay na. At 3 na lang ang natira. Kaya napaisip ang bida kung mga tao na players ang mga ito tulad niya. Tapos buhay pa daw yung Devil King na tinatalo yung mga heroes. Mayroon pa rin daw yung NPC na mga 12 Heavenly Stars na support nila kung kailangan nila silang tawagin. Ito yung mga monsters na ginagawa nilang support weapon at ilan sa mga ito ang nakuha na niya dati. Sinabi niya kay Dina na misyon nilang kunin ang mga Heavenly Stars bago makuha ng iba. Ipinakita ni Dina ang kinaroroonan ni Aris the Ram na inaatake ang isang bayan na itinayo ng isang hero. Excited na pupuntahan sana ito ni Luffy. Pero pinigilan siya ni Dina na sinabing kailangan muna nila ng pera. Sa tagal na paghihintay kasi ni Dina sa boss ay naubos ang pera nito. Kaya pera ang kailangan muna nila bago makipaggera. Sinabi ni Luffy na lalabas para maghanap ng pera. Pero sinabi ni Dina na kahit namatay na yung mga tao na nakakakilala sa mukha niya bilang katumbas ni Hitler, ay buhay pa rin ang mga mahahaba ang buhay na nasaktan niya noon. Lalo na at natatangi ang pakpak niya na kulay itim. Ang tangi na trabaho na pwede nilang pasukin ay ang maging adventurer. Kaya nagpunta sila ng capital para mag-apply na adventurer at sa daan ay pansin sila ng mga tao. Pagpasok nila sa guild ay amoy siga ang mga naroon. Saka naalala ni Dina na dating adventurer si Luffy bago siya naging pinakamalakas. Naghanap sila ng misyon at pinili nila ang pagpatay ng mga orc.
Naalala ng bida na sa laro ay nakakakuha siya ng HP dahil sa pagpatay sa mga orc. Pinuntahan nila ang village at sinabi ng Mangkanor nila doon na nakikidnap ang mga babae ng mga orc at pinapatay ang mga binata nila. Nakita nila ang base ng mga baboy na may armas. At amoy kulungan daw ito ng baboy. Kung naamoy mo na ay ganun siguro. Inilabas ni Lufus ang pakpak nito. Pero bago umatake ay siniguradong ma-review ang stats at naka-full pa rin. Sa kagamit ang alchemy ay gumawa siya ng maraming mga espada mula sa lupa. At ginamit ang mga ito na tinusok ang mga kawawang bantay na orc. Naging tae ang mga ito pero nagtaka ang bida dahil bakit daw hindi siya nayayaki sa ganun na tanawin. Lumabas ang hukbo ng mga baboy na kaagad pinalibutan si Lufez. Saka din lumabas ang boss na sinira ang pinto saka pa nagsigaw-sigaw na kinatakot ni Dina. Pero para kay Lufez ay slow motion ang pag-atake ng mga orc sa kanyang palibot na inakala niyang nanloloko. Kaya agad niyang pinasabog ang mga ulo ng mga baboy na parang walang tigas. Kaya umulan ng dugo na kinagulat ng kanilang boss. Tinakat niya ang boss. Pero siga pa rin daw ito na umatake ng malalakas nitong smash kaya nawasak-wasak ang lupa. Pero nagulat ito nang makitang buhay pa rin si Lufez na sinunog ang orc ng buhay. Napagtanto ni Lufez na malayo lang na malakas siya kaysa sa mga ito. At pag-atake ng orc boss ay kinalabit lang ito ng kanyang kamao. At sumabog ang ulo nito sa ere. Kung ikaw si Ninong Rai ay may unlimited dinakdakan ka na with tender orc meat pa. Sinabi ni Dina na swerte nila dahil hindi nasira ang tenderloins ng mga orc na napatay nila. Ito daw ang kapag kinain ng isang player ay nagkakaroon siya ng additional 3% HP. Ipagluluto daw siya ni Dina mamaya ng karne ng adobo na pork. Yum yum yum. Sana pork adobo. At gamit ang teleportation power ay kinuha ni Dina ang mga bangkay ng orc na naroon. Nakita nilang malinis pa rin at hindi na rape ang mga babae na kinuha ng mga orc. Dahil daw ito sa description ng orc sa laro na gentleman sila at hindi tulad ng mga goblin na rapist. Pero ganun pa man ay nakakatakot pa rin ang itsura ng mga orc at hindi mabubuhay ng payapa ang tao at orc. Saka pa gumawa ng malaking lupa na kamao ang bida at sinira ang dati na base ng mga namatay na orc. Kaya gulat na gulat ang mga nakakita. Dahil naawa si Dina sa mga na-stress na babae ay naisana niyang gamitan ang mga ito ng false memories. Pero dahil hindi na ito matatanggol kung sakali ay sinabi ng bida na huwag na lang. Saka din sila umuwi gamit ang malaking golem dulot pa rin ng alchemy na power ng bida. At kasama pa rin nila ang mga babaeng biktima ng pagkidnap. Sinabi ni Dina na naging low level ang standard ng paggawa ng armas doon. Yung kaharian daw na nag-summon kay Lufez ang pinakamalakas na mga tao sa panahon na iyon. Ngunit ang pinakamalakas nilang sundalo ay level 120 lamang. Kaya labis ang gulat ng bida dahil karamihan sa kanila noon ay nakakaabot ng level 1000. Sinabi ni Dina na abnormal kasi yung panahon noon ni Lufez at ng mga heroes dahil kada oras ay nagsasanay ang mga warriors ng walang pahinga. Samantalang nag-iisa lang ang buhay ng mga tao. Dahil dito ay napagtanto ng bida na hindi laro ang mundo na iyon gaya ng nakagawian niya kapag naglalaro ng computer. Nang matapos ang misyon ay ibinigay ni Mangkanor ang pabuya ng mga bida. Nagpasalamat ang mga ito lalo na at iniiwan ng mga bida ang golem doon para kung may umatake ulit na orc ay ito ang magbabantay sa kanila. Aalis na sana sila nang magtanong ang mga tao kung anong pangalan niya. Sasabihin sana ni Lufez ang pangalan pero sinabi bigla ni Dina na follow. Kaya inapakan ni Lufez ang paa ni Dinas dahil sa pangit na pangalan na ibinigay nito. Pero sinabi ng advisor na Lufez pa rin ito na na-scramble lang. Sumakay sila ng taxi na kabayo para magpunta ng bayan ng Svel. Dahil ipagpapatuloy nila ang paghuli kay Aris the Ram na gumugulo sa bayan. Nais ding malaman ng bida kung tulad niyang computer addict ang nasa likod ng hero doon na si Megrez. Excited si Dina na makita ang bayan ng Svel. Pero sa gate ay nagnervyos ang bida nang hanapin ng border security ang kanilang passport. Pero may ipinakita si Dina na pekeng pass sa guard sabay kindat kay Lufez. At alam ng bida na peke itong ginawa sa rekto. Sinabi ni Lufez na dahil wala pa silang nalalaman sa nangyari sa 200 years na pagkawala nila ay kailangan nilang magpunta ng isang library at mag-research doon. May nakita silang kalbo na nagpakilalang si Gantz na isang mercenary. Nagtanong sila dito kung nasaan ang library doon. At sinabi ng kalbo na sundan sila. Sinabi kasi ni Dina na isa siyang merchant at tauhan daw niya ang kain na hinala ang suot na bida. Kaya inapakan ni Lufez ang paa ni Dina na nasaktan. Pinagmasdan tuloy siya ni Kalbo pero alam na may rason siya kung bakit ganun ang damit. Inilibot naman sila ni Gantz na sinabing ang bayan na iyon ay binabantayan ng isang golem na inayos ni Megrez na kanilang hari. At nakita nga ito ni Lufez gamit ang cheat skill.
Nang nasa parte na sila ng bayan kung nasaan ang library ay nagpasalamat ang mga bida at umalis na si Gantz. Nakita ni Luffy na level 82 lang si Gantz pero malakas na daw ito sa panahon na iyon. Nagpunta sila ng library at hinanap ng bida ang section kung kailan nawala siya. At nakita ang title ng ilang libro doon patungkol sa negative na isinulat ng mga tao sa kanilang mga heroes. Kaya naisip ni Luffy na treason ito kung sakali. Sinabi niya ito kay Dina. At ipinaliwanag ni Dina na sa paglipas ng panahon ay nakakalimot ang mga tao at nagiging open-minded na sila sa pamumuhay ng payapa kasama ng mga demon folks. Binasa niya ang libro na ang point of view ng author ay pro sa kanya. Hindi daw nila alam ang tunay na layunin ni Luffy nang sakupin nito ang malawak na parte ng kalupaan. Ngunit dahil dito ay nagkaroon ng pagkakaisa ang mga tao. Saka din siya nilabanan ng 7 malalakas na hero. Pero dahil sa pagkawala ni Luffy ay nasakop ng Devil King ang dating teritoryo ni Luffy at naging masikip ang mundo ng mga tao. Kaya nagulat ang bida at napagtanto na para sa kanya ay laro lang ang mundo na iyon. Ngunit para sa mga naroon ay nasa bingit na sila ng extinction. Pupunta naman na sana sila sa teritoryo ni Aris. Nang biglang magkaroon ng malakas na paglindol ang kaharian na kinasira ng mga sahig. Kaya natamba si Dina at napahawak sa stress ball ng mga sanggol. Nagtanong si Luffy kung palagi bang lumilindol ang lugar na iyon. Pero sinabi ni Dina na hindi. Kaya napagtanto ni Luffy na kagagawa nito ni Aris dahil may power itong magpalindol. At alam din ito ni Megrez. Kaagad na gumawa ng ibon na bato ang bida. Saka din tinawag si Dina na humawak sa likod niya. Tumaas ang kanilang kinatatayuan saka parang jet ito sa paglipad na umalis. Biglang naalala ni Luffy ang hindi niya memorya. Pero napagtanto niyang hindi naman agresibo dapat si Aris dahil isa itong tupa. Kaya alam niyang may dahilan. Ipinakita ang umiiyak na Aris na cute na version. Nakita nito si Luffy at alam nitong umiiyak ang Rainbow Ship dahil sa mahina ito at palaging nasa panganib dahil kada hibla ng kanyang buhok ay mas mahal pa sa 1 kilo ng ginto. Wow! Sinabi ni Luffy na dapat maging malakas si Aris. Kaya biglang kinagat ng tupa ang bida na sinabing mabuti at may lakas ito ng loob. Saka din inaya ang ship na sumama sa kanya sa pagsakop ng mundo na iyon. At nagustuhan naman ito ni Aris. At dahil walang pangalan ng tupa ay si Luffy pa mismo ang nagbigay ng pangalan nitong Aris. Mabilis na tumatakbo si Gantz at ng isa pang kasama nito. At nag-formation agad ang maraming mga tao. Kaso nang ipakita ng captain nila ang mga sumusugod ay mas marami ang mga ito kaya nagreklamo si Gantz na ganun kadami ang kailangan nilang pigilan. Nag-report ang isang kawal na nasa posisyon na sila kaya naunang nagpatama ng mga magic spells ang mga mage. Saka din nagpalipad ng mga palaso ang mga archers. Kaya maraming mga halimaw ang natigok pero marami pa rin sila. Naghanda naman ang mga knight at sa pangunguna ni Gantz ay nakipagsalubungan sila sa mga halimaw. Marami naman daw siyang napatay na mga halimaw gamit ng kanyang palakol. At nang papatayin sana ng isang kalbo din na halimaw ang kasama niya ay iniligtas niya ito. Subalit marami din sa mga tao ang pinagkakarne ng mga halimaw. Napalibutan na sila ng mga halimaw at matitigok na sana sila. Pero nakahanda na ang reinforcement nila at inatake ang mga halimaw na parang nawalis ng malaking laser beam. Lumabas ang power ni Megrez na malaking dragon na si Livia. Kaya nagsaya ang mga tao. Saka painutusan ni Megrez ang dragon na ubusin ang mga halimaw at kinain nga ito ng mas malaking halimaw. Kita naman ng dalawang bida ang laban sa ituktok ng batong ibon. At masaya daw sila dahil ligtas din si Gantz sa pakikipaglaban. Sa isip nila ay automatic na matatalo si Aris kapag naglaban sila ni Livia dahil apoy ang power ni Aris. Saka kasama pa ni Livia si Megrez na inasahan ng bida na kasing lakas din niya. Pero nagulat ito dahil level 500 lang nang tignan niya ang level nito. Dahil pala may sumpa itong dinadala. Sinabi ni Dina na totoo daw ang chismis na noong matalo ang mga heroes ng Devil King ay sinumpa sila ng Devil King kaya hindi nagagamit ng mga heroes ang kanilang tunay na power. Kaya napagtanto nilang si Livia na lang ang huling pag-asa ng bayan na iyon. Natigilan sila sa pagdating ng naging higanti din na tupa. Saka pa ito umatungal na kinatigil ng lahat. Nagkaharap ang dalawang elemental deity at nagkasubukan. Umatake ng tubig si Livia na iniwasan ni Aris. Saka din umatake ng malaking apoy si Aris na nais patamaan si Megrez. Pero iniligtas ni Livia ang hero gamit ang tubig na katawan at tinanggal ang apoy. Gumamit ng tidal wave attack si Megrez. Pero biglang tumalon si Aris at gamit ang nag-aapoy na paa ay dumaluhong sa barrier ng city na ginawa ni Megrez. Pero malakas si Aris na gumagamit ng apoy kaya nasisire ang shield. Subalit hinuli ni Livia si Aris at niyakap ito kaya nagkasubukan ang lakas ng bawat isa. Tubig laban sa apoy. Nagtanong si Dina kung sino ang mananalo. Sinabi ni Luffy na mas malakas si Livia. Ngunit dahil nauubos ang kanyang HP ay siya ang matatalo sa huli.
Nagkukunwari lang daw kasi si Aris na ibuhos ang buong lakas nito sa pag-atake pero may tinatago pa itong lakas. Saka nakangiti ang tupa. Habang ang mga tauhan niya ay tumatakbo paalis dahil ginamit lang niyang decoy ang mga ito sa simula pa lang. Naisip ng dalawang bida na naging matalino na si Aris dahil sa pagtuturo niya noon. Saka biglang lumakas ang apoy sa katawan ni Aris na kinasaktan ng napasigaw na Livia at nakalaya si Aris. Dahil alam ni Luffy na matatalo si Livia at ayaw niyang manghina pa ito ay sinabi niya kay Dina na makikialam na sila. Saka dinhi nila si Dina na hindi nakapalag. At bago pa mag-evaporate si Livia dahil sa apoy na dulot ni Aris ay ginawang pamalo ni Luffy si Dina at pinalo ang ship na naitapon. Kaya nagulat ang mga tao na nakakita. Agad nilang nilapitan si Megrez na nagtanong kung sino sila. Sinabi ng bida na saka na siya magpapaliwanag. Pero sinabing saka sumunod si Dina gamit ang teleportation. Labis na nagulat si Megrez na nakilala ang boses niya. Kaya bago umalis ang bida ay sinabi ni Megrez na may kumukontrol na kakaiba kay Aris. Dahil old friends naman daw sila ay makikinig ang bida. Saka din kaagad lumipad na parang jet. Pinuntahan niya si Aris na nakita siya at nagtanong. Kaya nagulat si Luffy dahil nakakapagsalita na si Aris. Ipinaramdam ni Luffy ang presensya nito na bigat ng kanyang kapangyarihan. At naramdaman naman ito ni Aris na nakilala. Pero hindi pa rin ito naniniwala na si Luffy ang kaharap dahil namatay na ito ilang daang taon na ang nakalipas. Sinabi ng bida sabay bukas ng pakpak na siya pa rin si Luffy at wala ng iba. Saka hinamon si Aris na kung nagdududa ito ay subukan ng lakas niya at matututo ang malaking tupa. Hindi naman nagpasindak si Aris na nag-asta na toro at pinag-apoy ang katawan para sumugod. Kaya excited daw ang pakiramdam ni Luffy dahil buhat nang nabuhay siya ay first time niyang makakalaban ng malakas na nilalang. Umatake ng headbutt si Aris. Pero kahit anong gawin nito ay isang kamay lang na pinigilan siya ni Luffy. Madali lang na itinaas ng bida ang katawan ng malaking tupa. Saka din ito itinapon paitaas. Saka din binugbog ang katawan at ang panga sa ere kaya para itong naging volleyball na pinaglaruan sa ere. Pagbagsak ni Aris ay muli itong tumayo at galit pa rin ang mukha. Saka nagpalabas naman ng mas mainit na klase ng apoy. Kaya muli siyang hinamon ng bida. Umatake nga ng mas malakas na pag-atake si Aris na sinalubong ni Luffy para paluin. At sumabog ang paligid na nakita ng mga tao. Hindi pa tapos dahil pinitik pa ni Luffy ang malaking ship na naitapon. Biglang nagbago ang anyo ni Aris na tumalon at niyakap si Luffy. Naging mukhang batang babae ito na ikinagulat ng bida. Pero iyakin pa rin daw tulad ng dati. Sumilip si Dina at dahil kalmado na si Aris ay lumabas na ito. Nakita ni Luffy na tulad pa rin ng dati ang lakas ni Aris na nadagdagan lang ng skill. Binuksan ulit ng bida ang pakpak nito at sinabi kay Aris na siya ulit ang unang pinuntahan para tawagin sa pagkolekta sa 12 Heavenly Stars. Kaya masaya si Aris na niyakap ang bida at sinabing sasama sa boss. Binati din ni Aris si Dina na hindi daw niya kilala. Kaya lumapit si Dina at sinabing siya yung palagi nakasama ni Luffy sa tabi ng trono nito. Pinilit naman alalahanin ni Aris si Dina at sinabi niyang ito daw yung background character. At nagtaka ito kung bakit siya nakalabas ng tower. Kaya naiiyak si Dina na nagsumbong at nagtampo sa gilid. Huwag daw itong mabuli ni Aris. Pero sinabi lang daw ni Aris ang totoo na nararamdaman. Kaya mas nagtampo si Dina. Saka din ipinakita na noong nagdi-design ang bida kung paano nila gagawin si Aris ay bakla daw. Kaya ganun ang hitsura nito. Kalaunan nang tanungin nila si Aris kung bakit nito ginugulo ang spell ay sinabi ng bata na dahil galit siya sa mga tao sa pagpatay sa kanya. Kung hindi daw dahil kay Luffy ay patay na sana siya. Dahil dito ay napagtanto ng bida na mahalaga si Luffy sa bata. Pero naalala niya ang sinabi ni Megrez na may kumokontrol kay Aris. Kaya pinaamin ng bida si Aris kung sino ang nagmamanipula sa kanya. At sinabi naman ni Aris ang totoo. Saka din ipinakita si Mars na tauhan ng Devil King. Alam nitong nanghina si Livia na nagbabantay sa Svel. Patawa-tawa ito dahil mayroon siyang maraming mga tauhan na level 80. Nakahanda na sila para atakehin ng Svel. Ginamit daw niya ang nararamdaman na galit ni Aris para atakehin nito ang mga tao na dati na pinoprotektahan. Biglang nagkaroon ng pagsabog na ikinamatay ng mga tauhan niyang naka-formation. Kaya siya nagtaka kung anong nangyari. Saka din nakita si Aris kasama ng bida. Naramdaman ni Mars na malakas ang kasama ni Aris pero matapang pa rin itong nagpunta sa harapan ng mga bida. Nakita ng bida na kulay blue ito at black ang mata kaya alam na niyang isa itong devil folk. Ipinaalala ni Mars na galit si Aris sa mga tao. Pero sinabi ni Aris na galit pa rin siya sa mga ito. Subalit hindi ito gusto ng kanyang boss at ang tangi na magbebenepisyo dito ay ang mga devil folks kaya hindi na siya magpapagamit pa. Kaya sinabi ni Mars na alam nitong darating ang araw na iyon at napaghandaan na ito ni Mars at aalisin na rin si Aris.
Umabante si Luffy na sinabing hindi pa pwedeng lumaban si Aris dahil masakit pa ang katawan sa laban nila kanina. Sinabi ng nagyabang na Mars na katapusan na ng kaharap nito na hindi niya kilala. Sabay palabas ng presensya ng kapangyarihan nito. Inilabas din niya ang kombinasyon ng apoy na espada at yelo na espada sa magkabilang kamay. Saka madaldal ito na sinabing wala pang nakatalo sa kanya. At mabilis itong nagpaikot-ikot sa paligid ni Luffy habang madaldal na nagyayabang ng kaya niyang gawin. Umatake ito sa likod ni Luffy. Ngunit sinalubong niya ang kamao ni Luffy na sinabing tumigil ito. Kaya habang naitatapon ng kalaban ay naalala niya si Luffy pero huli na dahil naitapon na siya. Naalala ko tuloy si Sonic na kinalaban noon si Saitama. Ganitong-ganito ang dating ng laban nila. Ang pinagkaiba lang ay yung betlog ni Sonic ang nadaplisan ng suntok. Nagtanong si Luffy kay Aris kung sino ang mastermind na boss na tinutukoy ni Meg Grace. Magpapaliwanag sana si Aris pero dumating si Dina na sinabing siya ang magkukwento. Ipinaliwanag ni Dina na luminary ang tawag sa 7 general ng mga Devil Folk at kasama si Mars. Sila daw ang pinakamalakas sa lahat ng Devil Folk kasama na ang Devil King at anak nito. Pero sinabi ni Luffy na napakahina ni Mars para maging pinakamalakas sa kanila. At sumagot si Dina na pati ang mga Devil Folk ay bumaba ang standard ng malakas. Napansin ni Aris ang mga kalaban na hindi pinatay ni Luffy. Ginamit ni Luffy ang capture power nito at ginising ang mga nabugbog na kalaban. Saka din inutusan ng mga ito na umuwi sa kani-kanilang pinanggalingan at huwag mananakit ng tao nang walang dahilan. Kaya nagmarcha ang mga ito na nag-alisan. At tapos ang problema nila tungkol kay Aris na napangiti. Pinuntahan nila ang kinaroroonan ni Megrez at tinawag siya ni Megrez para mag-usap silang sila lang. Naalala ng bida ang tunay na Megrez na player. Nagkasama daw sila noon sa laro na hunting at nag-usap sila ng mga kalokohang bagay. Kaya makikilala niya kung ito pa rin yung dati na player. Nadaanan nila ang ilang mga high-ranking na mga tao doon na pinupuri si Megrez sa tagumpay. Nagpunta sila sa opisina ni Megrez at sinabi ng elf na walang CCTV doon. Hiniling nito na ipakita ni Luffy ang mukha. At ipinakita naman ng bida ang mukha at pakpak kaya nakumpirma siya ni Megrez. Binati ni Luffy si Megrez na dating kaibigan nito pero iba ang ekspresyon ng mukha nito. Kaya alam niyang hindi na ito yung hinahanap niyang player na Megrez. Sinabi ni Megrez na nagbabago daw ang tao at siya naman ay naging mahina. Akala nito kung naroon ang bida para mapagtawanan ng ipinanghina niya. Pero sinabi ng bida na nasummon lang siya ng mga tao na naghahanap ng hero. Napagtanto ng bida na ganun ang reaksyon ni Megrez dahil sa mga libro na sinusulat ng mga tao patungkol sa mga heroes. Na dahil sa pagkakamali nilang matalo si Luffy ay nagdulot ito na matalo sila ng mga Devil Folk at nagkaproblema. Kaya maraming tao ang hindi pro sa kanya na isang hero. Sinabi ng bida na ganun pa man ay dapat pa rin siyang matuwa sa panalo at magpatuloy sa trabaho. Nagtanong si Megrez kung bakit hindi nagagalit si Luffy sa pagpatay nila sa kanya. Pero dahil yung adik na computer boy ang nasa katawan ni Luffy ay wala lang ito sa kanya. Kaya inisip niya ang pwedeng sasabihin ni Luffy doon. Sinabi ni Luffy na tanggalin na ni Megrez ang pagsisi sa kanyang sarili. At ipinaalala na hero ng bayan si Megrez at dapat siyang maging proud dito. Saka din ipinakita noong panahon na nagsisimula pa lang sila na nagiinuman sa isang mesa. At bawat isa ay may pangarap na maabot. At maging isang conqueror ang gusto ni Luffy na hindi pinapaniwalaan ng dalawa. Saka sila nagsaya. Naalala ito ni Megrez na muling nagkaroon ng self-confidence at nagpasalamat kay Luffy. Saka din ni-restore ni Luffy ang lakas ni Livia para mabantayan pa rin ang bayan. Nagtanong si Megrez kung anong next na gagawin nila. At sinabi ni Luffy na pupuntahan nila ang isa pang Heavenly Star. Sinabi ni Dina ang tungkol sa tower kung saan nakalagay ang dating mga gamit ni Luffy at binabantayan ito ni Libra. Sinabi ni Megrez ang narinig na lahat daw ng nagpupunta doon ay kaagad na pinapatay ni Libra. Kaya sinabi ni Luffy na parang yung tauhan nilang Libra na ginagawa lang ang trabaho para bantayan ang gamit nila. Nag-request si Megrez na kung pwede pagkatapos makuha ni Luffy si Libra ay ibigay sa kanila yung mga magical items doon, na pinayagan naman ng bida. Alam ni Megrez na nahihirapan sa paggalaw si Luffy dahil sa pagtatago sa pakpak nito. Kaya binigyan niya ito ng pangtago ng pakpak na naging invisible. Saka pa nagpalit ng outfit ang bida na naging chicks na pinuri din ni Megrez. Saka din nagpaalam na si Luffy. Pero bago pa ito umalis ay nag-wish si Megrez ng kaligtasan ng chicks. Pinuntahan nila si Gantz na napahanga sa magandang chicks na kaharap. Pero mas nagulat ito nang magpakilala ang bida na si Sfalo. Kaya nasabi ng kalbo na napakaganda pala niya. Nais pa sanang magtanong ni Gantz kung siya si Luffy. Pero tumigil na din ito na nagpaalam. Ipinakita naman si Mars na buhay pa at nakilala na si Luffy ang nakalaban. Nagulat siya nang may lumapit na babae at sinabi na ang mga matatalo ay alam na dapat mag-exit.
At bago pa magsalita si Mars ay nag-Thanos finger snap na ito at naglaho ang namatay na Mars. Dahil malayo pa ang lalakarin nila patungo sa kinaroroonan ni Libra ay nag-request ni Dina na gumawa ng golem si Luffy na maging sasakyan nila. Sinabi ng bida na may teleportation naman siya. Ngunit ipinaliwanag ni Dina na epektibo lang ito sa mga gamit at maaring maging delikado sa mga buhay na nilalang. Kaya ginamit ni Luffy ang alchemy at gamit ang mga puno na naroon ay gumawa siya ng sasakyan. Saka din nahati-hati ang mga puno na ginawa niyang mga sofa at kama. Pero dahil kulang pa ay nakita ng bida ang balbon ni Aris kaya kinuha niya ito at ginawang kutson. Kaya parang bakla si Aris na feeling hindi na daw magiging bride. Kaya ipinaalala ni Luffy na may betlog siya. Natapos din ang modern bus nila na pinangalanan nilang Tanaka, Japanese version ni Optimus Prime. Nag-drive ang bus ng inutusan ni Luffy at comfortable naman ang mga bida. Saka nag-park ito kalaunan. Paglabas ng tatlo ay may naamoy si Dina. At nang sinilip nga niya ay isa itong falls. Tinawag ni Dina si Aris at hinila sa kamay para maligo. Ngunit agad itong umalis na sinabing saka na lang maliligo pag mag-isa. At naalala ni Dina na lalaki pala ito. Tinawag na lang niya si Luffy. Ayaw sana ni Luffy pero nang maramdaman nitong hot spring ang lugar ay nagustuhan din niya. Kaso ay nag-iisip siya dahil nagbago na nga pala yung dinadala niya. Dati ay ibon pero naging pusa na ito. Nagtanggal siya ng damit at lulusong na sana sa tubig nang sinabi ni Dina na dapat talian niya ang buhok. Lalapit sana si Dina pero pinatigil niya dahil kahit nasa katawan siya ng babae ay lalaki pa rin siya sa isip at alam mo na. Inayos ng babae ang buhok ng bida saka din sila parehong nagbabad sa hot spring. At habang nasa tubig sila ay nakikita ng bida ang cleavage ni Dina. Kaya naalala niya noong nasa mundo pa siya na panay ang paldo sa cleavage at puwet ng mga babae na nakakasalubong sa daan. Maging sa tren ay manyakol ang bida. Pero sa katawan ni Luffy ay wala siyang maramdaman na tulad ng makulit na sarili kaya nagtaka ang bida. Tapos nakakita pa sila ng palakan na lalaki pero naging babae ito. At nakapag-isip ng macho ang bida. Na kanya ding itinapon. Kaya agad din silang bumalik sa bus. Papalit naman si Aris na kumuha ng stick at inayos ang buhok na parang babae kaya napamura ang bida. Pagdating nila sa Pyramid Tower ay nakita nilang maraming mga tao. At ipinaliwanag ni Dina na naging tourist destination daw ito dahil sa mga sikat na tao na naiburol doon. Biglang nagalit si Aris na sinabing babugawin ang mga tao at magpapalit na sana ito ng anyo. Pero agad siyang inawat ni Luffy na napamura sa isip. Hinaplos niya ang buhok ni Aris na inisip na ganun siguro lahat ng 12 heavenly stars. Nagtaka sila dahil may mga mandirigma sa entrance ng tower. Nagtanong sila at sinabi ng mga ito na may reconnaissance unit na sinubukang magpunta ng top floor pero hindi pa nakakabalik. Papasok na sana sila nang paalalahanan sila ng mga naroon na sinabing 50 na strongmen ang nagpunta ng top floor pero wala pang nakabalik, kaya mas lalong hindi sila makakabalik kapag papasok sila. Nagpasalamat na lang sila sa concern saka din pumasok. Ginamit nilang ilaw ang apoy na power ni Aris. Nagpatuloy lang sila sa pagpasok at nakasalubong ng isang golem na siya din ang gumawa at may disenyo noon. Sinabi ng bida na na-design itong malaman ng kalaban at kaibigan. Saka nagulat sila nang agad itong umatake kay Dina na tumakbo-takbo. Tulad din nila noong una na hindi nakilala agad si Dina. Kawawang Dina. Biglang dumating ang mga sumunod na adventurers na pinigilan ang golem. Ngunit malakas ang golem na tinulak ang knight. Umatake ang assassin pero walang epekto ang kutsilyo. Maging ang may armas ng palakol ay hindi sapat. Mas lalo ang archer. Napabuntong hininga na lang si Luffy dahil nakitang mga low level ang mga ito at isang suntok ng golem sa kanila ay tigok sila. Inutusan niya si Aris na tulungan ng mga tao. Kaya agad namang nag-charge ng fire punch si Aris na sinuntok ang naitapon na golem at nasira ito. Kaya napahanga ang mga adventurers. Excited na nagtanong si Jin kay Aris na nagugulat. Kaya agad siyang inawat ni Luffy para di masaktan ni Aris. Inawat din ng kasama si Jin. Saka din nagpakilala ang adventurers party na panay mga warrior at iisa lang ang archer. Kaya sa isip ng bida ay hindi sila balance. Nagpakilala din naman ang tatlo na panay mga ranger. Kaya nasabi ni Jin na hindi sila balance na kinainis ng bida. Sinabi ng mga warriors na dahil mga ranger sila ay kailangan nila ng tulad nilang warriors at nag-alok silang maging bodyguard nila. Ayaw sana ni Luffy pero agad pumayag si Dina. Kaya masaya ang mga adventurers na nauna sa pagpasok. Saka ipinaliwanag ni Dina na gamitin muna nila ang mga warriors para pag-abot nila ng top floor ay fresh pa rin sila. Kaya naisip ng bida na manggagamit ito tulad ng maraming babae ngayon na ginagawang stepping stone ang mga boys sa buhay hihihi. Ipinakita naman ang mga naunang party ng mandirigma na nakarating na sa top floor. Pag-abot nila doon ay agad na na-activate ang nagbabantay na si Libra ng intruder alert.
Nag-warning ito na papatayin ang mga dumating saka din nag-countdown pababa. Sinabi ng mga adventurers na nagpunta sila doon dahil nalilipol na sila ng devil folks. Nag-post naman si Libra, ngunit sinabi nitong magnanakaw ang mga dumating kaya kailangan niyang patayin. Kaya natakot ang mga warriors na nagmamakaawa. Nag-activate ng kulungan si Libra kaya walang nakalabas sa mga kawawang adventurers. Saka din pinakawalan ng security ang pampatay nito sa mga kawawang adventurers. Samantala ay pabida naman ng grupo ni Jin na inatake ang golem. Pero sinuntok lang sila na naitapon. Kaya nilapitan ni Luffy ang golem at nagbulong na manatili lang ito saglit. Kaya nang umatake ulit ang mga adventurers ay nagpatamba ang golem at naisip ng mga adventurers na ang lakas-lakas nila. Kaya napatanong ang bida kung ilang beses pa niya ito gagawin. Kalaunan pa ay sinabi ni Luffy na umatras ang lahat. Saka din nag-activate ang mas malaking golem na nagbabantay doon na kinagulat ng lahat. Iyon daw ang gatekeeper na mas malakas kumpara sa mga normal na mga golem. Naiisip ni Luffy na para malagpasan ito ng party ay may nagsakripisyo para makatakas ang iba. Nilapitan niya ito kaya agad siyang naisawatin ng iba. Pero sinabi ni Dina na may balak siya. Nagtanong si Luffy kung kilala pa siya ng golem. Pero biglang sinabi ng golem na isa siyang intruder. At umatake ang malaking robot ng suntok. Pero mabilis iniwasan ng bida at kaagad din na nahati ang bumagsak na gatekeeper. Paulit-ulit na sinabi ng gatekeeper na papatayin ang mga kalaban, pero bigla din itong sinabi na welcome home sa boss na Luffy. Kaya bumalik ang bida at sinabing magpahinga na ito. At namatay nga ang robot na nagbantay ng mahigit 200 years. Saka inutusan ni Luffy ang lahat na magpaiwan dahil mamamatay sila sa Breakium ni Libra. At siya lang ang may immunity dito. Nagtanong ang mga adventurers kung sino talaga ang kaharap. Mga bobo daw sila pero napagtanto na nila na ang mga bida ang totoong nagligtas sa kanila sa mga golem. At naamoy nilang kilala ng bida si Libra. Pero hindi sumagot ang bida. Nagpaiwan din sina Aris at Dina na hindi rin ligtas sa Breakium ni Libra. Pag-akyat niya sa lugar na binabantayan ni Libra ay nag-activate ulit ang robot na bantay at nagbilang ng countdown. Saka sinabi nitong papatayin ang dumating. Kaya ipinakita agad ni Luffy kung sino siya at binati si Libra na natigilan na sinabi ang pangalan niya. Pinag-aralan daw ng robot ang biological data ni Luffy at nakumpirma na siya ito 99.99%. Nakompute din itong wala siyang laban kay Luffy. Nag-short circuit ang robot na sinabing papatayin si Luffy kapag lumapit pa. Paglapit ng bida na hindi natatakot ay nag-activate si Libra na pinalitan ang settings ng paligid. Saka din inilabas ang mga baril at jetpack sa katawan. Agad nitong pinagbabaril ang bida na umiilag din sa paglipad. Saka pa sila naghabulan sa mga meteors na naroon. Sinusundan ni Luffy ang android nang magpalipad ito ng maraming missiles na sumabog sa ere at nataman pa ang bida. Pero hindi siya nasaktan na patuloy na pinagbabaril ng android. Sinira niya ang baril ng android na sumabog. Pero patuloy pa rin ito sa paglipad palayo na bumaril pero ibinalik ng bida ang mga bala. Muling pinalitan ni Libra ang paligid. Saka din nito ini-activate ang final weapon nitong pinakamalakas. Ginamit niya ang sandata na Breakium at pakiramdam ni Luffy na unang beses siyang makakaramdam ng sakit sa pagkakataon na ito. Naramdaman niya ang init dulot ng power ni Libra. Pero naglakad pa rin siya at kahit mabilis ang pagbaba ng kanyang HP ay alam niyang kaya niya pa rin ang pag-atake na iyon. Kaya nalapitan niya si Libra na natigil ang paggamit nito ng Breakium. Inakala niya kung ayos na pero biglang nag-laser ng malakas ang isang mata ni Libra na kanyang inilagan. Saka din naging matulis na armas ang kamay ng android na sinangga ng bida. Sabay hawak sa katawan ni Libra at nirepair ito na parang na factory reset na cellphone. Kaya naging ayos ulit ang lahat ng katawan ni Libra. Kaya naayos din maging ang sira ng mata ni Libra at nasabing 100% na si Luffy ang kaharap. Kaya inabandona na nito ang pagbabantay sa tower. Saka din nahilo. Nagproblema siya kung paano maipapaliwanag sa mga adventurers kung anong relasyon nila ni Libra. Pero paglabas niya ay ginamitan na pala ni Dina ang mga adventurers ng power nitong false memories. Itinanim daw niya sa isip ng mga adventurers na sila ang nakakonquer ng dungeon at sira na si Libra pagdating nila. Saka sinabing plano na pala niya ito nung simula pa kaya hinayaan ng mga adventurers na sumama sa kanila. Kaya sinabi ng bida na nakakatakot din si Dina pero mabuti na lang at kasama din nila. Pagkatapos ay nagpunta sila ng top floor at nakita ang mga kayamanan na inipon ni Luffy. At hindi alam ng bida kung bakit siya nanginginig na napansin ng dalawa. Kaya sinabi ni Dina na kahinaan ni Luffy na mangkolekta ng mga kumikinang na bagay. Kaya nagtaka ang bida dahil hindi naman niya isinali ito sa mga characteristics ni Luffy nang bumili siya ng mga skills nito. Sinabi ni Dina na kukunin lang nila ang mga powerful na armas na kailangan nila. Pero hindi na malaya ng bida na pumulot siya ng maraming ginto kaya pala siya kumalma.
Saka pulot siya ng pulot ng mga gold na wala namang mahalagang gamit ayon kay Dina. Nang matipon na nila ang mga armas na ginamit ni Luffy noon, ay nag-request din si Dina na mas maganda kung idagdag din nila ang mga golem. Kaya kinuha nga nila ang marami sa mga ito kasama ng mga nakatambay sa isang malaking kwarto. Saka din ito ginamitan ni Dina ng teleportation magic. Nang makaalis sila ay bigla namang nagising sina Jin at ng mga kasama nito na paniwalang paniwala na malalakas sila at nag-conquer ang tower. Nang malinis na ni Dina si Libra ay ginising na ito ni Luffy. Kaya bumukas ang mata ng robot at binati naman ang boss. Napansin din ni Libra si Aris na sinabing nahihilo pa rin ito sa dapat na pananamit ng gender nito. Kaya napanganga si Aris na nagreklamo. At mas nagreklamo ang nabuli na Dina dahil hindi rin siya nakikilala ni Libra. Nang sinabi lang ni Luffy na ito ang advisor nila 200 years na ang nakakalipas. Saka pa nagulat si Libra dahil wala daw ito sa memorya niya. Lumapit si Dina para mamukhaan ng robot. Pero wala pa rin siyang maalala. Baka nasa nasira daw niyang memory card na kailangan pa niyang maayos. Kaya naiyak ang nagdrama na Dina sa gilid. Hindi man makita ng bida ang ekspresyon ni Libra dahil golem ito. Ngunit inaya niya ito na sumama sa kanilang misyon. At robot pa rin na sumagot si Libra na sinabing ibibigay ang serbisyo at sasama sa kanila. Sinabi ulit ni Dina kung saan ang susunod na lokasyon na pwede nilang puntahan. Dito daw nakatira si Parthenos the Maiden na isa pang Heavenly Star. Gumawa daw ito ng village at barrier na pinoprotektahan ng ilang hayop at halimaw doon. Kaya inakala ng bida na normal ito at walang problema. Pero ipinaliwanag ni Dina na iyon daw ang hometown dati ni Luffy. Pinaalis ng Maiden ang lahat ng tao na may pakpak doon at gumawa ng sariling lungga. Kaya muling may problema ang bida. Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga bida sakay ni Tanaka at muling nakabalik sa sarili si Luffy nang magtanong si Dina kung ayos lang siya. Sa isip ni Luffy ay trabaho niyang makolekta lahat ng 12 Heavenly Stars. Nagtanong si Aris kung nasaan ang mga tulad ni Luffy na may pakpak na mga nilalang. At sinabi ni Dina na nasa bayan silang ginawa ng isang hero na si Sky King. Sa isip ni Luffy ay hindi sana siya magpupunta sa bayan na iyon dahil bawal siya. Pero dahil naroon ng isa pang buhay na hero ay pupuntahan nila ang bayan sa pagbabaka sakaling isa din itong computer player na tulad niya. Kaya inutusan niya si Tanaka na magpunta sa bayan ng Gihorn. Nakita nila ang bayan na parang Christmas tree. At nagtanong si Aris kung bakit black and white ang mga bahay doon. Ipinaliwanag ni Dina na nahati sa dalawa ang mga winged creatures doon. Mas naging supreme daw ang mga puro na puti ang pakpak kaysa sa mga itimang pakpak. At hindi daw ito nakontrol ng hero na si Merit dahil sa ugali ng mga may pekpek na nilalang na mas boto sila sa mga pure white wings. Pero naalala nila na noong si Luffy ang boss sa lugar na iyon ay walang pinagkaiba ang mga white wings at mga black wings na nilalang. Pero sa isip ng bida ay wala siyang ginawang ganon. At nang mawala na siya ay naging demanding ang mga white wings laban sa mga black wings na ipinaglalaban din ang karapatan. Sinabi ng bida na kailangan nilang gawan ng paraan ito. Muli siyang nag-disguise para hindi mamukhaan ng mga winged creatures na mahaba ang buhay at natatandaan pa rin ang conqueror na Luffy. Nang sinabi ni Luffy na piliin nila ang mga black wings ay sinabi ni Libra na mula ngayon ay black palagi ang gagamitin nitong panty. Kaya hindi alam ni Aris ang sasabihin. At dahil paulit-ulit ang android ay binatukan ito ni Luffy na inakalang sira pa rin ito. Maglalakad sana sila paakyat pero nang makita nilang masyadong mahaba ang hagdan pataas ay inactivate ni Libra ang jetpack nito. Saka kahit hindi pa pumayag ang lahat ay niyakap niya ang mga kasama at inilipad pataas. Dahil sa ingay nila ay nagising ang mga tao doon habang pinagmamasdan ang mga bida. Humingi ng patawad si Dina at nagpakilalang mga merchant sila na nagpunta doon. Saka din nagpakilala ang mga kasama. Na-welcome naman sila ng isang black wing at sinabing may negosyo siyang in at pwede silang tumuloy doon. Kaya nagpasalamat ang mga bida. Natulog si Luffy at napanaginipan nito ang tatay na pinapalo siya dahil sa pakikipaglaban sa ibang mga bata. Sinabi niyang prinoprotektahan lang niya ang sarili pero ayaw makinig ng tatay. Dahil daw sa pagkapanganak ni Luffy na itimang pakpak ay mahihirapan ang clan nila. Saka din ikunulong ang sinaktan na anak. Samantalang nagpunta ng party ang tatay na nagpapabida. Nagugutom naman si Luffy sa kwarto pero buti na lang at pinuntahan siya ng kanyang ina na may dalang tinapay. Humingi ng patawad ang ina dahil may sakit ito at kontrol ng asawa. Naglalakad sila ni Luffy sa labas nang makasalubong si Tatay Kanor at nagalit ito. Pero pinigilan siya ni Luffy na sinabing itigil na ang pananakit sa ina. Sinuntok ng ama si Luffy at hinila ang ina na walang magawa dahil mas mahina ito. Naiwan naman ang batang Luffy na nakahiga sa basang lupa habang malakas ang patak ng ulan. At napapatanong siya kung bakit kailangan niyang magdusa dahil lang sa itimang pakpak.
Mula sa oras na iyon ay nabuhay ang supervillain sa kanya at inisip na walang ibang magliligtas sa kanya kundi ang sarili. Saka siya tumakbo na puno ng galit ang puso at sinabing gustong maging malakas dahil ang mga binubuli ay ang mga mahina. Nais niyang isang araw ay mailigtas ang ina at matanggal ang inequality sa mundong iyon. Dahil sa nakitang iyon ng bida sa alaala ni Luffy ay nagising siya. Nagtanong ang nagbabantay sa tabi niyang android at sinabi niyang napanaginipan ang nakalipas. Pag-alis ng maid robot ay sinabi ng bida na wala naman siyang inilagay na ganun na backstory ni Luffy tulad ng mga naalala niya simula nang mapunta siya sa mundong iyon. Kaya inakala niyang iyon siguro ang nakalipas ng Luffy na katawan niya ngayon. At hindi niya inasahan na posible pala iyon. Naiintindihan niyang siya pa rin ang player na nag-iisip sa katawan na iyon. Pero nasaan na ang tunay na Luffy kung sakali? Samantala sa Devil King's Castle ay nagtanong ang isang miyembro ng Seven Luminaries kung nasaan si Mars. Inakala nilang pinatay ito ni Aris. Pero dumating yung misteryosong goddess at sinabing mahina si Aris para mapatay ang pinakamahina nilang kasama. Nagtanong ang mga nasa mesa kung saan siya galing. Kaya sinabi nitong sinundan yung malakas na tumalo kay Aris at inilarawan ng bida na babaeng may itim na pakpak. Nasabi ng mga nasa mesa na delikado kung ang tinutukoy ng kausap nila ay si Luffy. Dahil kung nagkaganon ay siguradong mahihirapan sila sa binabalak dahil noon pa man ay hindi nila kayang labanan ng harapan si Luffy. Sinabi ni Venus na nasa G-Horn si Luffy. Saka nag-utos ang hari na samahan ni Jupiter si Venus para bantayan si Luffy. Nais sanang makausap agad ni Luffy si Merit pero dahil sa alitan ng mga White at Black Wings ay mahirap itong makausap. Kaya sinabi na lang ni Luffy na kumuha muna sila ng intel sa bayan na iyon. Nais niyang malaman ang pamumuhay ng mga mixed wings. Nag-uusap pa lang sila nang umalis na ang maingay na Libra dahil sa engine ng jetpack nito. Saka din nagpaalam si Dina para mag-usyoso din. Nang sila na lang ay sinabi ni Aris ang tungkol sa isang kambing na isa sa 12 heavenly stars na nagngangalang Egokeres. Sinubukan daw nito noon na tawagin si Aris para sumama sa Devil Folk. Kaya sinabi na lang ni Luffy na hahanapin din nila ito kalaunan sabay pamper kay Aris. Naglalakad siya ng ma-insecure dahil pinagtitinginan ng ibang naroon. Kaya naisip niyang kailangan niyang mag-disguise ng mas magandang outfit na hindi gaanong halata. May nakita siyang Black Temple na agad pinasok. At sa loob ay nakita niya ang estatwa ng sarili. Lumapit ang isang tag-aron na sinabing ito daw ang Great Luffy. Kaya kunwari sinabi ng bida na bakit nila sinasamba ang isang masamang nilalang. Sumagot ang lalaki na totoong sa iba ay masama si Luffy pero ito ang kanilang tagapagtanggol. Nagkwento ang lalaki na lahat ng tulad nilang itim ang mga pakpak ay nabubuhay na kawawa sa kamay ng mga puti ang pakpak. Kaya sila palaging natatakot. Pero iba daw si Luffy dahil kahit maitim ang pakpak nito ay naging malakas siya at kinuha ng paggalang ng iba sa pamamagitan ng pagsakop sa bayan na iyon at pagbabawal ng diskriminasyon sa Black Wings at White Wings. Ipinaalala ng bida ang tungkol kay Parthenos na tauhan ni Luffy na nagpaalis sa mga winged creatures at kinupkop ang kanilang tunay na tahanan. Pero sumagot ang lalaki na para sa kanila ay parusa iyon dahil sa kanilang pagtraidor kay Luffy noon at pakiki-alyansa sa Devil Folk. Nagtanong ulit si Luffy na dahil sa ginagawa ay pagtraidor ito sa kanilang hari doon na si Merit. Subalit ibinuka ng ngumisi na lalaki ang pakpak at sinabing worst hero daw si Merit. Samantala ay naiinis naman si Dina dahil late ang kakao sa pinsana nitong lalaki. Sa himpapawid naman ay busy ang pag-analyze ni Libra sa bayan ng G-Horn. Nakita niya si Dina na nakalkulan niyang mayroong hinihintay pero hindi pa niya alam dahil sa nawawalang memorya sa babae. Nakita niya sa malapit ang isang lalaking naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Dina. At base sa mga data ay napagtanto niyang isa itong Devil Folk na nagpapanggap na tao at naka-shades dahil sa sinag ng araw. Inisip niyang malalagay sa panganib si Dina kaya agad siyang bumaba sa harap ng nagulat na lalaki saka din mabilis na tinutukan ng baril ang Devil Folk. Sinubukan pang magsinungaling ng lalaki pero dahil kumpirmado na ito ni Libra ay wala siyang nagawa kundi umamin. Tapos bigla itong nag-teleport sa likod ni Libra at umatake pero kaagad din na sinangga ng robot. Kaya umatake din ng pagbaril si Libra pero nag-teleport ulit ang kalaban sa likod. Kaso ay nakaabang na ang malakas na laser ni Libra na nagdulot ng malakas na pagsabog. Saka pa pinaputukan ng Terminator ang hindi makaporma na Devil Folk. Samantala ay napansin ni Aris na napakatahimik ng kinatatayuan. Saka pa nagkaroon ng barrier na kilala ni Aris ang may gawa. Tinawag niya ito at lumabas naman si Egokeres na kambing na binati ang bata. Nagtanong si Aris kung anong ginagawa ng kambing doon. At sumagot itong naroon para patayin ang mga hero. Sinabi niyang naggagamitan sila ng Devil Folk dahil pareho lang sila ng layunin. At muling inanyayahan si Aris na sumama din sa kanila dahil galit din naman ito sa mga heroes. Kaya natigilan si Aris na nag-isip. Sa kinaroroonan ni Merit ay kaharap niya ang mga White Wings na pine-pressure siyang paalisin ang mga Black Wings.
Sa isip niya ay ginawa ang bayan na iyon para sa mga Black Wings. Pero dahil pinaalis ni Parthinos ang mga White Wings sa kanilang bayan ay nagpunta sila doon. Kaso ay naging mayabang ang mga ito na feeling special. Ayaw ni Merrick ang ugaling ito. Ngunit ang problema niya ay White Wing din kasi siya. Sa isip niya ay wala daw siyang kakayahan na maghari. Hindi tulad ni Luffy na inaapi noong bata pa pero ginamit ito para maging karapat-dapat na leader. Sa labas ay naroon naman ang bida na nais pa ring makausap ang kasalukuyang Sky King. Patuloy pa rin sa pag-atake si Libra sa kalaban nito na kanyang ginamitan ng isa pang klase ng laser attack na inilagan ng kalaban. Binaril niya ito pero gumagamit ng power ang Devil Folk para hindi tablan ng bala. Nakaatake naman ang Devil Folk na nalapitan si Libra. Kaya nasira ang baril ni Libra. Pero nakilala na nito ang kalaban. Kaya agad ding nagpakilala ang kalaban na nagbago ng itsura na si Jupiter. Nagpakilala din si Libra na isa sa 12 Heavenly Stars. Kaya nakilala din siya ni Jupiter na inakalang namatay noon sa Grave of Kings pero hindi pala. Muling nag-activate ng isa pang armas na espada si Libra at nag-ilaw ang mata. Sa kabilang banda ay patuloy na dinedemonyo ng kambing si Aris na sumama sa kanya. Pero sinabi ni Aris na tumatanggi siya dahil sa kanyang master na si Luffy. Sinabi ni Ago Keres na kunwari lang silang magiging kasama ng mga Devil Folk. Pero nang sinabi ni Aris na buhay ang kanilang master na si Luffy ay nanlaki ang mata ni Ago Keres. Saka siya naman ang tinawag ni Aris para sumama sa kanya. Pero tumawa ng malakas bigla si Ago Keres na ipinagtaka ni Aris. Sinabi nitong saka siya babalik sa piling ng master pagkatapos nitong mapatay ang mga hero. Dahil kapag hindi ay mauulit lang ang nangyari noon. At ang pagpatay sa mga heroes ang makakasatisfy sa kanyang itim na puso. Sinabi nitong papatayin ang hero na si Merit at sisirain ang bayan na iyon. Pagkatapos ay kukunin lahat ng mga Devil Folk at iaalay sa kanilang master na si Luffy. Saka din siya nagpaalam kay Aris na sinabing panoorin siyang gawin iyon. At kaagad na umalis ng patawa-tawa ang itim na kaldereta. Sa isip ni Aris ay galit din siya sa mga heroes kaya wala siyang dahilan na pigilan si Ago Keres. Pero hindi niya alam kung sasabihin ito kay Luffy o hindi. Kaya maghihintay na lang muna siya kung ano ang mangyayari. Kung pareho daw ng ugali ang mga tao doon tulad ng mga nagtraidor kay Luffy noon ay lagot sila sa kanya. Patuloy sa paghihintay ang naiinis na Dina. Pero nang may makita siyang kaina-hinala ay agad niya itong sinundan. Pumasok ang lalaki sa isang bahay at doon ay kinausap ang isa pang lalaki. Hindi nila alam na nasa labas lang pala si Dina na pinapakinggan ang kanilang mga usapan. Grupo ito ng mga White Wing na nagre-request kay Merit na paalisin ang mga Black Wings pero hindi pinayagan ng hari. Balak ng mga ito na sila na ang gagawa ng plano kahit hindi pinayagan ng hari. Nasabi din nila ang pangalan ng isang tutulong sa kanila na si Jupiter. Pero hindi daw ito sumipot sa kanilang tagpuan. Kaagad naman na umalis si Dina at napagtanto na gano'n na pala kaseryoso ang sitwasyon ng bayan na iyon. Tapos iniisip pa nito kung bakit kaya hindi sila sinipot ng nagngangalang Jupiter. Pero masaya ang babae dahil magkakagulo ang bayan na iyon kalaunan. Patuloy sa paglalaban sina Jupiter at Libra. At kahit umaatake ng wind power nito si Jupiter ay baliwala ito kay Libra dahil metal ang specialty ng android. Alam ng Devil Folk na wala siyang kaya sa metal type na robot kaya ito umaatres. Unti-unti namang napag-aaralan ni Libra ang paraan ng pakikipaglaban ni Jupiter kaya na-corner ang kalaban na napilitang tumakas. Gumawa ito ng buhawi na pinalo lang ni Libra at nabura. Sinubukan pa ni Libra na hanapin si Jupiter pero nagtago na ito at hindi na niya nahanapan. Pero dahil alam na niya ang fight patterns nito ay sisirain daw niya sa muli nilang paghaharap. Nagtipon ng mga bida kalaunan at sinabi ni Dina na nalaman nito ang pag-aaklas ng mga White Wings. Nag-report naman si Libra na sinabi ang nakalaban nitong Devil Folk Luminary. Kaya nagtaka si Luffy dahil pabagsak na ang bayan na iyon tapos may devil pa. Humingi ng dagdag armas si Libra dahil naubos daw nito ang karamihang mga armas sa pagdepensa sa tower. Pumayag naman si Luffy at nagpasalamat si Libra. Nagtanong si Luffy kay Aris kung ano naman ang nalaman nito pero walang nasabi si Aris. Nagrekomenda sina Libra at Aris kay Luffy na panigan nila ang mga Black Wings at labanan ang mga White Wings. Dahil ang mga Black Wings naman ang rumerespeto sa kanya na gumawa pa ng estatwa nila na sinasamba. Sinabi naman ni Dina na hayaan na nila ang bayan na iyon dahil si Merrick naman ang hari doon at may problema nito. Ngunit sinabi ni Libra na hindi nila pwedeng iwan ang bayan na iyon dahil kapag bumagsak ito at nasakop ng mga Devil Folk ay masisira ang balanse ng power sa pagitan ng mga heroes at Devil Folk. Kailangan pa nila ang bayan na iyon para labanan ang Devil Folk habang nagpapalakas pa lang ng puwersa si Luffy. Sa isip ng bida ay ang galing ni Libra. Pero sinabi niya kunwari na wala silang papanigan doon. Sa halip ay dapat nilang mahuli ang nagngangalan na Jupiter.
Napagtanto ni Luffy na yung Jupiter na kinalaban ni Libra ang Jupiter din na hinihintay ng mga White Wings sa kanilang pagpupulong na hindi dumating. Ganon din daw ang theory ni Libra. Inutusan ni Luffy ang lahat na mahuli si Jupiter para maisuko nila sa madla. Dahil siya ang papalabas nilang kalaban na dahilan ng pagkakaroon ng posible na civil war sa pagitan ng puti at itim. Habang gumagawa ng maraming bala si Luffy gamit ang kanyang power ay iniisip niyang nais lang naman niyang makausap si Merrick. Pero hindi din niya hahayaan na lang ang pagkasira ng bayan na iyon. Saka siya nakagawa ng maraming mga bala at armas para kay Libra. Samantala ay nasa gubat si Jupiter na naiinis dahil sa pagkatalo nito kay Libra at yung puno ang binutasan. Nagtataka siya kung bakit ngayon pa nagpakita si Luffy doon. Dumating si Venus na pinagtawanan si Jupiter. Kaya nagalit ang Devil na nagtanong kung bakit hindi siya tinulungan sabay sira sa puno. Sumagot ang babae na si Jupiter ang hindi sumipot sa date nila. Tapos siya pa ang galit kaya hindi daw siya gentleman. Nagtanong si Jupiter kung bakit dinala ng babae sina Luffy sa city dahil hindi na siya makakabalik sa syudad habang naroon si Libra. Sinabi ni Jupiter na simple lang naman ang balak nilang pagsira sa bayan sa pamamagitan ng civil war para madali lang nila itong masakop. Saka muling nagwala. Feeling guilty daw si Dina ay si Venus kaya pinuntahan niya si Jupiter para tulungan. Gagawin daw niyang busy si Libra ng 25 minutes too late para magawa ni Jupiter ang plano nito. Sabay ngiti ng babae. Sa kinaroroonan ni Luffy ay ibinigay kay Libra ang maraming mga armas. Saka ipinakain ni Libra sa kanyang Kifikat ang maraming mga bala at bomba na ikinagulat ng labis ni Luffy. Nag-report si Libra na hindi niya madetect si Dina sa bayan at sa ilalim ng 100 kilometers radius. Kaya alam niyang nasa labas ito ng bayan na iyon. Sinabi ni Luffy na huwag nilang problemahin iyon dahil may kakayahan na mag-teleport si Dina. Kaya nagtanong si Libra na nagtaka kung mayroon bang teleportation magic na tinawag din niyang X-Gate sa panahon nilang iyon. Kaya biglang nag-load ang si Luffy at feeling ay may mali. Napagtanto niyang hindi nabigyan ng pansin na tinanggap na lang bigla ang kakayahan na iyon ni Dina na wala naman 200 years ago sa larong X-Gate. At ngayon lang niya na-realize, wala daw sapat na magandang online skill para sa mga character sa X-Gate online game. Kaya kakaiba yung kapangyarihan ni Dina kaya napatanong ang bida kung ano siya. Pagbalik ni Dina ay nagulat sa madilim na kwarto tapos nasa likod na niya si Libra na dinakip ang babae at pinaupo sa isang mesa kaharap ni Luffy. Saka sinabi ni Libra na i-record sa isip ang usapan na iyon at dapat lang sumagot ng tama ang babae. Sa isip ni Luffy ay hindi niya napansin sa laro ang background character na si Dina na ang power ay memory manipulation at teleportation. Pero ngayong kaharap niya ito ay napakalakas ng presensya. Nagtanong si Luffy sa nagugulat na Dina kung ang kapangyarihan ba nitong teleportation ay ang X-Gate. Sinabi ni Libra na hindi daw ito basta na-activate kapag walang target. Kinumpirma naman ito kaagad ni Dina. Sa isip ni Luffy ay X-Gate din ang nagamit kaya siya napunta sa mundong iyon nang masummon siya ng isang elf noon. Nagtanong si Luffy kung sino si Dina lalo na at wala silang memorya patungkol sa kanya. Hindi nila alam kung anong uri siya ng nilalang kung tao o vampira. Kaya sumagot si Dina na isa siyang half-elf. Naisip ng bida na hindi kasali sa laro ang mga half-elf. Saka nagtanong kung ano pang pinagkaiba ng kakayahan ni Dina. Pero sinabi ni Dina na 200 years daw siyang nagtrabaho para maging hindi na background character lamang. Kaya napaisip si Luffy kung ano ang susunod nitong tanong. Naisip niyang gamitan ito ng observing eye dahil hindi pa niya ito nakita noon. At nalaman niyang malakas ang babae na kayang labanan ang 7 Devil Luminaries ng harapan. Sa isip ni Luffy ay alam niyang mayroon pang kulang na hindi niya alam. Pero sinabi niyang ligtas na si Dina sa sandaling iyon. Sinabi ni Dina na pwede niyang magamit ang teleportation magic kay Libra pero hindi ito pwede kay Luffy. Dahil para sa mga inorganic na gamit lang compatible ang power niya. Sinabi ni Dina na pwede nilang gawin iyon ngayon din. Nagtanong si Luffy kung gusto ito ni Libra. At ayos lang daw ito sa robot. Wala naman daw sa paligid nila si Jupiter at mababa ang posibilidad na babalik ito sa oras na iyon. Sinabi ni Dina na pwede nilang ayusin ang mga kagamitang nakuha noong isang araw. Kaya nagpaalam si Libra na aalis muna sila ng mga 10 minuto. At saka din sila kaagad umalis ni Dina. Kaya nahiga sa kama si Luffy at naisip na baka nag-overthink lang siya kay Dina. Sinasabi pa lang niyang hindi sasamantalahin ni Jupiter ang pag-atake pero nakarinig na siya kaagad ng pagsabog. At nakita sa bintana ang isang sumabog na gusali. Nalaman din ito kaagad ni King Merrick. Ipinakita ang ilang mga biktima na White Wings creatures. Tapos nagsalita pa si Jupiter na nakaanyong tao na sinabing inatake na sila ng mga Black Wing creatures. Kaya nagagalit ang mga White Wings. Samantalang pangiti-ngiti naman si Jupiter.
Saka pa may usok na sinakluban ng buong bayan ng G-Horn mula sa itaas pababa habang may boses na nag-uutos na patayin ang kanilang kinaiinisan. Dahil dito ay nahipnotismo ang mga white-winged creatures. Kasama din ang mga black-winged creatures na nag-ilaw ang mga mata. At kitang-kita ito ni Luffy na nakatayo sa itaas. Nalaman ni Luffy na hindi skill ang nagbibigay berserk sa mga winged creatures doon kundi ay mula sa moon magic. Agad pinuntahan ni Luffy si Aris at sinabing ang berserk na nangyayari sa mga winged creatures ay hindi dulot ng devil folk na si Jupiter kundi ay may kalaban pa silang iba. Nagtanong si Aris na kung sakaling isa sa 12 heavenly stars ang may kagagawan nito na hindi sumusunod kay Luffy ay ano ang gagawin nila. Kaya sinabi ng boss na bubugbugin ito hanggang maging maamo. At ayaw niyang masira ang bayan na iyon. Kaya nagpasalamat si Aris dahil alam na daw nito ang gagawin. Saka din kaagad na umalis na ipinagtaka ng bida. Naisip ni Luffy na isa lang sa 12 heavenly star ang may kakayahan ng berserk phenomenon na iyon at ito si Ago Keres. Ipinakita si Ago Keres na sinabing ang pagsira sa bayan na iyon at pagpatay kay King Merit ang natatanging paraan para maipakita ang loyalty kay Luffy. Tapos patawa-tawa naman si Jupiter habang pinagmamasdan ang nasusunog na mga bahay. Masaya na ito sa nangyari at aalis na sana dahil tapos na ang time limit niya doon. Pero bago pa siya nakaalis ay naramdaman niya ang paghawak ni Libra sa kanyang katawan na parang multo, kaya napa-teleport si Jupiter na nagulat dahil kaharap na nito si Libra. Sinabi ng robot na napag-aralan na nito ang kahinaan ni Jupiter kaya talo na ito sa kanya. At mas mabuting sumuko na agad. Ngunit agad na gumamit ng wind power si Jupiter na tatakbo sana. Pero binaril siya ni Libra at sa pagkakataong ito ay nataman ang nagdugo na Jupiter. Saka din kaagad na naglabas ng maraming homang bullet si Libra na pinalipad sa sinubukang tumakas na Jupiter pero nasabugan ito at nasaktan. Saka pa mabilis na pinagsusuntok ni Libra ang lalaki kaya nahulog itong nabugbog. Lumabas mula sa mga nasirang gusali si Jupiter na kaagad pinigilan ng paghinga nito para magtago sa kapangyarihan. Ngunit nahuli siya ng babae na hinawakan sa leeg at parang manok ang lalaki na hindi makahinga tapos naglaway pa. Pero bago matigok ay pumalag ito at mabilis na nagpalipat-lipat sa mga gusali na naroon. Sa kabilang banda ay pinuntahan naman ni Aris si Ago Keres at sinabing tigilan na ng kambing ang pagpapabaliw sa mga tao doon. Sinabi ng kambing na hindi siya kayang talunin ng tupa. Pero sinabi naman ni Aris na hindi na siya tulad ng dati. Saka sila nagpalabas ng kanya-kanyang lakas para tayuan ang ipinaglalaban. Unang umatake si Ago Keres ang power nito na sinuntok naman ni Aris gamit ang apoy. Nag-multiple attack pa ang kambing na sinangga pa rin ni Aris. Umatake pa si Ago Keres ng mas malakas nitong mga pag-atake at nag-usok-usok. Sinubukang gumanti ni Aris pero mas malakas si Ago Keres na nilock siya gamit ng pink power. Pero hindi daw pwedeng sumuko si Aris na sinira ang lugar na kinasaktan ng kambing. Saka din agad nag-apoy si Aris na umatake na parang comet at pinatamaan si Ago Keres na kunwari pa daw nasaktan. Pero peke lang pala ang tinamaan ni Aris dahil nasa itaas ang kalaban na naghanda na ng mas malakas nitong pag-atake na hindi na naiwasan ni Aris. Pero mabuti na lang at iniligtas siya ni Luffy na pinawilang ang power ng maitim na kambing. Nagtanong si Luffy kung bakit balak patayin Ago Keres ang kasama. Kaya nagulat ang kambing na napaiyak nang makita si Luffy. Labis ang pag-iyak ni Ago Keres nang sinabi ni Luffy na masaya itong nakita ang kambing. Kaya parang lawa ang lawak ng iyak nito. Sa isip ng bida ay gusto nitong suntukin ang kambing kapag nakita pero hindi na daw dahil sa pagiging loyal nito sa kanya. Tapos iyak ng iyak pa ang kambing. Natigil lang ito nang tawagin siya ni Luffy at sinabing palayain na ang mga winged creatures sa bayan na iyon sa kanilang pagiging berserk. Saka inutusan ng kambing na pagsilbihan sila at iwan na ang mga devil folk na gumagamit sa kanya. Kaya naman agad nagbagong anyo ito mula sa kambing sa pagiging matandang butler. Agad naman itong ginamitan ni Luffy ng kanyang observing eye at nakumpirmang ayos na ito. Tinanggal ni Ago Keres ang berserk sa buong bayan saka din kaagad na nagtago sa shadow ni Luffy. Sinabi din nito na ang ginawa lang niya ay pinalakas ang mayroon ng emosyon ng mga tao doon. At kahit tinanggal na niya ito ay naroon pa rin ang emosyon ng mga tao at hindi niya mapipigilan pa. Kaya nag-alala si Luffy. Dumating bigla si Dina na sinabing alam na ang gagawin para matigilan ang civil war. Sinabi niyang na-detect ni Libra si Jupiter kaya agad itong pinuntahan. Tinitignan ni Ago Keres si Dina na parang nagtataka kaya naisip ni Luffy na eto na naman sila sa character na hindi kilala ng kanyang mga generals. Pero laking gulat ni na Luffy at Aris nang mamukhaan daw ni Ago Keres si Dina na iyong NPC na advisor ni Luffy. Kaya labis naman ang saya ni Dina. Ipinakita naman ng demonyo na natatakot sa isang kwarto na nagdadasal pa raw sa Diyos niya para huwag mahanapan ni Libra. Pero pagtingin niya sa salamin ay naroon sa pinto si Libra na sinisilip siya. Kaya labis ang gulat nitong tumalon sa nasira na bintana.
Nakatayo siya sa isang fountain nang lumabas sa likod niya ang muli siyang ginambala na Libra. Nagtago siya sa maraming mga tao. Pero nasa likod pa rin niya si Libra. Nagpunta din siya sa loob ng isang box. Ngunit hindi pa rin siya ligtas sa mata ng naka-killer mode na Libra. Sinubukan pa niyang tumakbo pero lahat ng sulok ay minumulto siya ni Libra. Hanggang hindi na nito kayang mag-isip dahil sa takot. Nagpunta siya ng isang bahay pero naroon na si Libra na hinihintay siya at sinabing sumuko na si Jupiter. Sinabi ni Libra na dahil silang dalawa lang daw ang naroon ay pwede na siyang gumamit ng power nitong Brachium. At kung hindi susuko si Jupiter ay tigok na ito. Saka nagbilang ng countdown nito si Libra na ikinabahala ni Jupiter. Dahil parang bomba na sasabog ang nag-ilaw-ilaw na robot ay sumuko na si Jupiter. Sabay iyak at ihi pa ang loko. Tumigil naman si Libra at sinabing dadakpin na si Jupiter ng buhay ayon sa utos ni Lufez. Ipinakita ang sangkatutak na nagtipon ng mga winged creatures sa plaza ng bayan at handa na silang magpatayan. Samantalang nasa gilid lang sina Lufez kasama ng dalawa na nagmamasid. Agad namang dumating si Merritt na pinapatigil ang mga nag-aaway na itim at puti dahil wala itong may dudulot na maganda sa kanila. Napansin ni Lufez na tumanda na si Merritt pero kamukha pa rin ito ang nakasama niyang Merritt noon. Saka nakita nitong walang pares ang pakpak ni Merritt na mag-isa lang. Gamit ang observing eye ay nalaman niyang epekto ito ng sumpa ng Devil King na kinalaban nila noon. Pinipilit patigilin ni Merritt ang mga naglalaban pero wala itong epekto. Nag-iisip pa lang si Lufez kung anong gagawin nang biglang lumapag sa gitna ng mga citizen si Libra dala ang walang malay na Jupiter. Sinabi niyang gawin ng mga tao doon ang nararapat para kay Jupiter na ibinagsak niya sa lupa. Napangiti lang si Lufez na inisip na hindi siya maiintindihan ng mga tao doon. Kaya inutusan niya si Dina na magpaliwanag. Kaya agad nag-teleport si Dina sa harap ng mga tao na binati muna saka sinabi ang sitwasyon na ang lalaking nasa kanilang harapan ay isa sa 7 luminaries ng Devil King. Natigilan ang mga mulawin at Ravenna sa narinig at ilan sa kanila ang namukan si Jupiter. Sinabi ni Dina na alam niyang galit ang mga mulawin at Ravenna sa isa't isa. Pero kapag naglaban sila ay siguradong panalo ang Devil Folk. Kaya galit na galit ang mga ibon kay Jupiter na nasa harapan nila. Saka palumingon si Dina kay Jupiter na ngumiti ng katulad ng ngiti ni Venus. Namukan ito ni Jupiter na nagalit at sinabing ito pala ang plano ng babae. Napansin din ni Lufez ang kakaibang reaksyon ni Jupiter kay Dina. Pinilit ni Jupiter na makatakas sa pagkakatali at mabilis na balak atakehin si Dina na kunwari hindi handa. Ngunit sa isang iglap lang ay sinaksak siya ni Libra mula sa likod at ipinaalala na kapag gumawa siya ng masama ay papatayin siya. Nagsasalita pa si Jupiter na gustong may sabihin tungkol kay Dina. Pero ini-activate na ni Libra ang espada sa kamay at pinutol ang ulo ng hindi na nakapagsalitang Jupiter. Saka din kaagad na inapakan ang ulo sa lupa na nawasak. Kaya masaya si Dina na pumalakpak pa at sinabi sa mga tao na tapos na ang problema nila. Natulala ang bida na sinabing brutal si Libra. Ngunit nagtataka pa rin siya sa nais sabihin ni Jupiter tungkol kay Dina. Nang magsiuwi na ang mga tao ay sinabi ni Merritt na gustong makausap ang boss ni Dina. Nagpunta sila sa opisina ng hari at doon ay tinanggal ng bida ang kanyang disguise at ipinakita ang kanyang pakpak. Kaya nagulat din si Merritt na nakitang nakaligtas si Lufez. Alam na agad ng bida na hindi ito yung player na Merritt kundi ito yung Merritt na tunay na karakter. Nang sinabi ni Lufez na naging mas mahina si Merritt ay sinabi nitong mahina na siya mula noong umpisa pa lang. Nagbulong ang lokong Dina na parang mamamatay daw sa ulcer ang ekspresyon ng down na Merritt. Nang sinabi ni Merritt na sana ay hindi na lang sila nanalo noon ay biglang nagalit si Lufez na kinwelyuhan si Merritt. At saka sinabing baliw ang hari. Sa isip ng bida ay hindi siya si Lufez para magalit pero siya din ang nag-install ng sasabihin nito sa tagpo na iyon. Sinabi ni Lufez na may pride din siya. Saka nagtanong na may pagbabanta kay Merritt na aksidente lang ba ang pagtalo nila sa kanya. Kaya napaiyak ang hari at sinabing wala siyang laban kay Lufez. Sumagot si Lufez na hindi man niya responsibilidad ang bayan na iyon ay inutusan niya si Merritt na responsibilidad nitong ayusin ang bayan na iyon at patunayan na siya ang isa sa mga heroes na tumalo sa kanya noon. Saka din nila iniwan ang nag-e-emo na Merritt na napangiti. Sa daan ay sinabi ni Lufez sa mga kasama na nakakahiya na nagbigay pa sila ng lecture para sa hari kung paano nito gampanan ang trabaho. Sinabi ni Libra na hindi daw nakakahiya iyon at sayang daw dahil hindi nito nakumpletong i-record ang pag-motivate niya kay Merritt. Ngunit nahihiya si Lufez kaya inutusan nito si Libra na tanggalin ang anumang ni-record nito. Kahit anumang picture na nakuha nito. Napatigil si Libra dahil hindi nito alam kung ano ang larawan. Maging ng iba pang mga generals ay hindi rin ito kabisado na inakala pa nilang magic spell. Kaya naisip ni Lufez na wala silang idea kung ano ang larawan sa mundo na iyon. Pero biglang nag-flashback sa utak niya noong kausap noon si Dina at nasabi din niya ang salitang larawan at alam naman ito ni Dina.
Kaya sinabi ni Luffy kay Dina na gusto itong makausap ng sila lang. Kaya napangiti ulit ang babae ng ngiti na parang susubo ng tea. Tinapay, ikaw talaga. Sa kaharian ni Merrick ay nagtipon ulit ang mga White Wing creatures at nagrereklamo sa hari ang dalawang leader nila. Kaya ginamit ni Merrick ang natitira nitong power na kinabahala ng mga naroon at sinabing nagkamali yata siya sa pagiging mabait sa kanila. Saka din ipinahuli ang dalawang leader na nagbabalak ng pag-aalsa. At saka siya ngumiti habang sinasabi na idol na niya si Luffy. Sa isa pang kaharian sa ilalim ng pulang buwan ay nag-report ang tauhan sa boss at sinabi ang pagkapalaya ng spell sa mga devil folk at pagkawala ni Aris. Kaya sinabi ng boss na vampirang si Benanash na alam na nitong bumalik si Luffy. At sa pagkakataon na iyon ay confident itong sinabi na papatayin nito ang bida. Sa isang sulok ng gubat ay nag-usap sina Luffy at Dina. At dito ay inamin ni Dina na nagsinungaling siya noong sinabing advisor na siya ni Luffy 200 years ago. Napagtanto din ni Luffy na marumi noon ang naabutan na tower na hindi nilinisan ni Dina kung totoong hinihintay noon ang bida. Kaya din hindi ito maalala ni Libra sa kanyang memorya. Alam ni Dina na may NPC daw ang bida sa tower na kanyang ginamit. Dahil sinabi ni Dina ang term na NPC ay alam na ng bida na isa itong player na tulad niya. At pangiti-ngiti naman si Dina na umamin. Kinumpirma din ito nang sinabi ni Luffy na maging ang memorya at pag-iisip ni na Aris at Ego Keres ay namanipula ni Dina dahil sa power nitong magtanim sa isip ng ibang karakter. Saka ipinakita noong ginawa niya ito kay Aris. Saka sinabi ni Dina na dahil member ng Devil Folk si Ego Keres ay nalagyan na niya ito dati. Pero hindi niya nakontrol si Libra dahil isa itong robot. Nagtanong ang bida kung gaano kalalim ang pagkakakontrol ni Dina sa kanila. Pero hindi masabi ng manipulator. Kahit daw sinubukan niyang gamitan ng memory control si Luffy ay kailangan ng 1 taon para magawa niya ito dahil sa lakas ng willpower ng bida. At hindi din inakala ni Dina na player din si Luffy na tulad niya. Sinabi ni Dina ang totoo na hindi daw siya player kundi ay isang beta tester. Kaya pwede niyang gamitin ang mga computer ng kumpanya na may-ari ng laro. Dahil alam ni Luffy na nakapunta ng castle ng Devil Folk si Dina ay ipinakita na ni Dina ang tunay nitong anyo kay Luffy. Nagbago ang kanyang anyo at naging blondie ang buhok. Balak sana ni Venus na paglabanin ang Devil Folk at ni Luffy habang nagpapanggap na advisor nito. Pero dahil nabisto na siya ay gagawin na daw niyang tauhan si Luffy ng puwersahan sabay liwanag ng katawan nito. Nang sinabi ni Luffy na level 300 lang si Dina ay napatawa ito ng malakas dahil hindi din ito totoo. Saka ipinakita ang tunay na lakas at ang metric level ay 1,000 na ikinagulat ni Luffy dahil magkasing lakas sila. Saka din biglang nagbago ang kanyang damit at nagpakilalang siya si Venus. Lumipad si Venus at nagliwanag sa ere. Saka din gumawa ng mga bakod sa paligid ni Luffy para daw maglaban sila nang walang makakaistorbo. Saka din nagliwanag ang kamay ni Venus at nagpatama ng malakas na enerhiya sa dumpensa na Luffy. Nasunog ang kinatatayuan ng bida pero hindi siya nasaktan. Kaya mas nagpalabas pa ng mas maraming mga metal spell si Venus na ipinaulan kay Luffy. Saka din ginamit ni Luffy ang alchemy power at nagpaulan naman ng mga espada kay Venus. Pero may XD teleportation si Venus na kinain ang mga pag-atake ng bida. Saka pa ito ibinalik kay Luffy gamit din lang ng portal power. Kaya napilitan si Luffy na lumipad para sana lapitan si Venus. Pero nag-teleport ang kalaban at hindi naabutan ng bida saka gumamit pa ng water magic na pinaulanan si Luffy. Hindi pa tapos si Venus na gumamit naman ng tree element at binalak mahuli ang umilag at lumipad na Luffy. Pero sinipa lang ni Luffy ang mga baging na naputol. Nag-teleport sa malayo si Venus pero paglabas niya ay nagulat dahil nasa likod na niya si Luffy na nakaabang ang suntok. Nakailag naman si Venus na bumigos din ng malakas sa mukha ng bida. Pero walang epekto ito kay Luffy na sinabing mahina si Venus sabay huli sa kamay. Mage daw kasi si Venus kaya walang malakas na pisikal na attack power. Saka siya sinampan ni Luffy na naitapon sa lupa. Pinuri ni Venus si Luffy dahil naramdaman daw nito ang lakas ng suntok. Pero napabuntong hininga na sinabi ni Luffy na hindi siya matatalo ni Dina dahil mas mahina pa ang level ni Megrez na tulad niya ngunit may defense system ito laban sa mga tank attack na wala sa depensa ni Venus. Sinabi pang totoong beta tester si Venus na pinag-aaralan ng mga mechanics ng laro. Pero hindi talaga siya player at walang experience sa tunay na pakikipaglaban sa mga strategy online games. Kahit level 1000 pa daw ito ay malayo pa rin ang agwat nilang dalawa. Ayaw nang makipaglaban ni Luffy kay Dina dahil maliban sa mas mahina ay gusto pa rin niyang makasama ito at magpaliwanag kung bakit sila minanipula. Pero naiinis pa daw si Venus na tinabig ang kamay ni Luffy at umatras para ipakita ang kayang gawin. Nagpalabas pala ito ng meteor na tinawag niyang Morning Venus na lumabas mula sa himpapawid. Hindi ito inasahan ni Luffy dahil isa itong cheat skill. Saka pa parang nanloloko si Venus na nagpaalam para umalis gamit ang teleportation technique. Dahil tatamaan ang bayan ng Horn at dahil hinahamon siya ni Venus kung anong magagawa sa asteroid ay ipapakita daw ni Luffy ang lakas. Saka buong tapang na sinalubong ang meteor para sipain ito. Nag-charge siya at malakas na pinatamaan ng sipa ang meteor na nawasak.
Parang Saitama din lang. Kaya nagulat si Venus dahil sa pagkakawasak ng meteor na power niyang naikalat sa malayo. At napaluhod ang natalo na Dina. Pagsinag ng araw ay agad na pinuntahan ni Luffy ang nanlulumo na Venus. Sinabi ni Venus ang kwento na isa siyang beta tester pero napunta sa katawan ng NPC na iyon ng araw na matalo si Luffy. Kaya tulad niya itong bigla na lang napasali sa X-Gate. Pero sinabi ni Dina na ilang mga karakter sa laro ang nawala kaya napagtanto niyang hindi talaga iyon ang mundo ng larong X-Gate ayon sa pagkakaprogram nito. Kundi ang laro na iyon ay ayon sa kwento na ginawa ng mga novels ng laro kung saan maraming mga manlalaro na hero ang avatars ang ayaw itong laruin kaya nagalisan sila. Nagtanong si Luffy dahil beta tester si Dina pero bakit siya napasama sa laro ng novels. Tanging si Dina na lang ang natitira na hindi kasali sa kwento na iyon kundi tao. May mga dati siyang kasamahan na pareho niyang mula sa tunay na mundo ng mga tao, pero lahat sila ay patay na. Kaya napagtanto ni Luffy na kung iyon talaga ang X-Gate na laro at may 1 milyon na high-level players na mga manlalaro ay siguradong natalo na nilang matagal ang Devil King. Lalo na at pagbuo ng war party ang galawan ng mga manlalaro sa tunay na mundo. Hindi daw inasahan ni Luffy na hindi iyon ang X-Gate na kinalalagyan niya ngayon. Naiinis naman si Dina dahil ang tunay na realidad ng kanyang buhay sa mundo ay nawala sa kanya dahil sa laro. Tapos sinisira pa ng Devil King ang lugar na iyon na hindi niya kayang talunin sa laban. Kaya daw binalak niyang manipulahin si Luffy para ito ang lumaban sa Devil King. Pero biglang nagload na naman ang utak ni Luffy dahil sa nagring sa isipan. Nang ayos na siya ay nagtanong siya kay Dina kung kalaban ba ito o kaibigan. At sumagot si Dina na hindi pero dahil sinubukan nitong manipulahin ang bida ay para na itong kalaban. Ngunit nagulat si Dina nang sabihin ni Luffy na gusto pa rin siyang maging advisor nito. Lalo na at malaki pa rin ang utang na loob niya sa tulong ni Dina para mapag-aralan ang mundong iyon. Dahil dito ay nasabi ni Dina na totoong player ang nasa katawan ni Luffy at hindi si Luffy ang nagkaroon lang ng memory ng isang player. Kaya inamin ng bida na nagkakahalo ang kanilang memory ni Luffy. Pero masaya siyang may nakitang tunay na tao na tulad niya. Napaluhod si Dina na yumuko. Samantalang sa isip ni Luffy ay dalawa na sila ni Dina na dayo sa larong iyon. Totoong na-scam daw siya ni Dina pero hindi naman siya nasaktan at ang layunin nito ay matalo ang Devil Folk. Iniunat ni Luffy ang kamay at tinawag si Dina na magsilbi ng patuloy sa kanya. Hindi daw ito inasahan ng manlilinlang saka ito naging si Dina ulit na tinanggap ang alok ni Luffy na magpatuloy na maging advisor niya. Nang ayos na sila ay dumating naman ang mga tauhan ni Luffy at nagtanong kung ano yung nakita nilang nasira na asteroid. Kaya nagrason na lang siyang mysterious ang pinagmulan ng pag-atake na iyon. Kalaunan ay nagbalita si Eigo Keres sa boss na mayroon pang mga heavenly stars na sumali sa grupo ng Devil Folk. At sinabi din nito ang nabalitaan na nakapag-summon na ang kaharian na nag-summon sa kanya ng isang hero mula sa mundo. Saka din ipinakita ang pagsasaya ng mga summoners dahil sa pagdating ng isang high school boy. Naglalakad si Sei isang araw nang may marinig itong nagpapatulong. Kaya sinabing tutulong daw siya at tatawag ng ambulance. Pero bigla na lang siyang na-summon sa mundo ng Misgars. Istorbo ng buhay itong mga summoner na ito. Humingi ng tulong ang mga tao doon kasama ang hari na tulungan daw sila ng tinawag nilang hero. Naalala ni Sei ang tatay na pulis na idol nito na nagturo sa kanya na maging matulungin sa mga nangangailangan. Kaya sinabi niyang tutulungan niya ang mga tao na agad namang nagpasalamat sa kanya. Pero sa pagsasanay ay naitatapon lang si Sei. Isa palang beast folk ang nagtuturo sa kanya na master swordsman daw doon. At ang problema ni Sei ay hindi sila magkaintindihan ni Friedrich dahil tunog na LBM ang pagsagot nito. Dumating ang vice captain na pangit na sinabing galit daw ang master swordsman dahil madaling naiistorbo si Sei sa pagsasanay. Biglaan ang mabilis na paggalaw ni Friedrich kaya nagkaalabok ang paligid. Pero nang huli lang pala ito ng daga. Dumating ang nagmamadali na elf summoner at sinabing handa na ang mga tao na sasama kay Sei sa misyon. Sa King's Hall ay ipinakilala ng hari ang mga magiging kasama ni Sei. Ang una ay si Friedrich na master din niya sa espada. Ang pangalawa ay ang vice captain na pangit. Ang pangatlo ay si Cross na elf. Pang-apat si Alfie na anak ni Gantz Kalbo. At panglima ang isang golem na mula kay Megrez. At mayroon pa siyang mga backup messenger na 10 ninja na tinanggal sa Naruto dahil sa overcast thing kaya umextra dito. Kaya napahanga si Sei sa party na papangunahan. Inutusan ng hari si Sei na patayin ang Devil King at ang Conqueror na si Luffy. Saka nagsaya ang mga tao sa kanilang pag-alis dahil may hero na silang akala nila kung malakas. Saka masaya naman daw si Sei dahil siya ang hero. Paglabas nila sa gate ay inisip ni Sei na magiging leader siya ng isang malakas na hukbo kaya hahakbang na sana pasulong. Pero natigilan ang lahat ng may mahulog na pakpak ng ibon. Saka pa itinuro ng natatakot na kaparty ni Sei ang nasa itaas na ang Devil King at si Luffy na parehong nagkakatinginan. Maging ang siga na tiger at vice nito ay natakot. Yung mga kasama nilang golem ay nasira na nag-overheat. At saka nagtakbuhan yung mga ninja na bakla para bumalik na lang sa Naruto. Nakita ni Sei ang dalawang malakas na nilalang sa ere. Parehong lumapag ang Devil King at ni Luffy saka nagkatitigan ng mantaman. Ipinakita ang nakaraan na pinag-usapan ni na Luffy at mga kasama ang pagdating ng bagong summon na hero.
Pero sa isip ni Luffy ay tangi na si Aliyah lang ang malakas na hero na pwede siyang makatabla dahil tulad lang niya itong adik-adik sa laro. Alam na niyang tigok ang sino mang hero na nasummon kapag puntahan ng Devil King sa oras na iyon. Sinabi ni Dina na may barrier na ginawa si Aliyah noon sa kingdom para hindi ito masira ng mga Devil Folk. Ito ang Soul Succession na isang buff spell para palakasin ang mga ka-allied ng isang player sa laro. Pero ang kapalit nito ay hindi matatanggal ang buff hanggang hindi natapos ang laban at mauubos ang lakas ng buffer hanggang mamatay. At dahil wala sila sa laro na pwedeng mag-respawn ay iyon ang ikinamatay ni Aliyah. Ligtas daw ang mga tao sa loob ng barrier sabi ni Dina pero maliban lang kapag magkasama ang Devil King at anak nito na pumunta doon. Agad na iniwan ni Luffy ang mga tao nito gamit ng mabilis na paglipad. Nakita niya ang barrier ng kaharian na hindi kayang pasukin ng 7 luminaries ng Devil Folk. Tapos dumating din ang Devil King na pinapanood ang bayan. Balik sa kasalukuyan ay sinabi ng Devil King na kinagagalak na makita si Luffy. Saka din ito nagpalabas ng kanyang presence na hindi kayang mabuhat ng mga adventurers at ng mga tauhan nito na napayuko. Tinawag ng Devil King si Luffy na Alcor na isang bituin na nagdudulot ng kamatayan. Ito daw ang tawag nila sa kanya dahil isa siyang murderer. Kaya napangiti ng ngiting ayaw mong makasalubong si Luffy na inilabas din ng malakas nitong presensya kaya mas lalong nabigatan ng pakiramdam ng mga mahihinang adventurers. Siguro ganito din ang principle kapag ang tunay na Diyos ang kaharap ng tao at ng mga anghel. Nagtanong si Luffy kung nagpunta ba doon ng Devil King dahil natatakot siya sa hero. Pero sinabi ng Devil King na hindi. Dalawang nilalang daw ang kinatatakutan nitong makasalubong. Ang isa ay ang goddess ng mundo na iyon. At si Luffy na alam niyang malakas. Pero nagpunta ito doon para makaharap mismo si Luffy at sinabing sayang daw dahil nawala nila ito noon. Lalo na at hindi siya kontrol ng goddess na hindi pa ipinapakita. Pero si Dina talaga iyon. Nagtanong pa si Luffy. Pero sinabi ng Devil King na puwersahin siyang sabihin ito. Kaya pinagbigyan naman ito ng bida na inilabas ang lakas. Saka din sila parehong lumipad sa kalangitan at gumawa ng bagyo at fireworks kaya nagkaroon ng malakas na hangin at mga pagsabog na naramdaman ng mga normal na adventurers. Pinalipad ni Luffy ang Devil King saka din kaagad sinundan, pero siya ang sinaktan ng Devil King na napatras. Lumabas ang Devil King sa likod niya at pinabagsak siya sa lupa kaya nabutasan ang lupa na parang tinamaan ng asteroid. Muli silang nagkasalubong. At parang Dragon Ball na sinira-sira nila ang paligid dahil lang sa paglalaban. Ramdam pa rin ito ng mga heroes sa baba at naiiyak ang isa dahil ganun daw pala kalakas ang ipinapatapos sa kanila ng mga nilalang na alam nilang hindi nila makakaya. Pero tahimik lang si Sei na nanunood pa rin sa labanan ng mga Class S. Mabilis ang pagsuntok ni Luffy na sinasangga-sangga ng Devil King. Sumipa siya pero nahawakan ng Devil King ang paa niya saka iwinasiwas at sinuntok sa tiyan. Bumalik siyang umatake at nakascore naman siya sa panga ng Devil King saka din ito sinuntok pataas at kumidlat pa. Saka nag-charge siya ng mas malakas na klase ng suntok na pinakawalan sa kalaban kaya nahipa ng suntok niya ang Cloud sa ibabaw ng mundo. Pero nasalo lang ito ng Devil King gamit ng isang kamay na sinabing mabuti at malakas pa rin si Luffy. Sinabi ni Luffy na karapat dapat daw matawag na Devil King ang kaharap, pero sa isip ng computer addict na bida ay napakalakas ng kalaban niya. Umabot na daw sa 50,000 HP ang nabawas sa health niya. Alam niyang mas maraming HP ang Devil King at kahit magkasing lakas lang sila ay matatalo siya sa pagtagal ng laban nila kung sakali. Saka kaagad siyang lumipad pababa. Sa lupa ay nag-usap ulit ang dalawa at sinabi ng Devil King na hindi lang ganun kalakas si Luffy dahil mas malakas pa siya noon. At inakala pa ng Devil King na hindi ipinapakita ni Luffy ang tunay na lakas dahil minamaliit ang Devil King. Kaya nagulat ang computer addict na nasa katawan ni Luffy dahil mas malakas pa pala si Luffy sa inasahan niya. Sinabi ni Devil King na kahit sabay-sabay ang mga heroes para labanan siya ay walang kaya ang mga ito at iyon ang dahilan kaya natatakot ang Devil King na labanan siya. Pero dahil hindi ito maintindihan ng bida ay napagtanto ng Devil King na hindi pa napagtanto ni Luffy ang goddess scenario, na ang buong mundo na iyon ay kinokontrol ng isang goddess. Kaya sinabi ng hari na hindi pa oras para maglaban sila. Naririnig din ito ni Sei na hero. Dagdag ng Devil King na maging ang mga Devil Folk ay kasama sa pagmamaniobra ng goddess na kalaban. Sinabi ng Devil King na kinakailangan ng mga Devil Folk na patayin ng mga tao para mapalawak ang kanilang teritoryo. Pero ang pinakarason ay para kumain sila at mabuhay. Mga defective kasi ang mga Devil Folk kaya kinakailangan nilang kumain ng tao para hindi maglaho. At yung mga kaluluwa ng mga namamatay na tao ay nagiging mana. Kaya walang nakakagamit ng mana kung wala ang mga Devil Folk. Ginawa daw sila ng goddess na ganun at iniwan ng Devil King para maging in charge sa kanyang mga kauri. Kaya nagulat ang bida na hindi inakalang ganun pala ang pinagmulan ng mana na inakala niyang tumubo lang sa hangin sa fantasy world. Napatanong si Luffy na naintindihan na hindi kasama sa tunay na Devil Folk ang Devil King dahil alam nito ang nangyayari sa background ng laro. Pero bago pa ito nakasagot, ay sumabat na ang extra na elf na nagtanong kung ibig bang sabihin ng Devil King na ang Goddess of Mercy na kilala nila ang utak ng kaguluhan sa mundong iyon. Na kinumpirma naman ng Devil King.
Kaya nga daw nagsimula ang kaguluhan at labanan sa pagitan nila matagal ng panahon. Binalak ng goddess na gamitin si Luffy para talunin muna ang devils saka din tatalunin si Luffy dahil iyon ang pinakamadaling paraan na masakop ang mundo na iyon. Kaso ay nagbago ito nang maglaban sila ng mga heroes at masil si Luffy ng napakatagal na panahon. Dahil dito ay napagtanto ni Luffy na kaya pala puno ng pagsisisi ang mga heroes na nakasalubong niya. Nagpapaliwanag pa ang Devil King na kaya sinakop ni Luffy ang maraming lugar noon para mapigilan ang plano ng goddess. Nang biglang umatake si Dina ng malakas nitong pasabog. Saka din dumating si Libra na nagpalabas ng malakas na laser beam. At sa isang iglap ay dinala nito ang hindi na nakapalag na Luffy palayo doon. Sinabi ng Devil King kay Dina na parang totoo ang pag-atake na ginawa nito kanina dahil malakas ang ginamit niyang pasabog. Pero ginawa daw ito ni Dina dahil pinagmamasdan pa rin siya ni Libra at huwag siyang mapagsuspechahan. Sinabi ng Devil King na naging mahina si Luffy at nagtanong kay Dina kung siya ang may kagagawan nito. Sinabi ng ngumiti na Dina na alam niyang naging mahina si Luffy pero wala siyang kakayahan para gawin iyon. Saka din gumawa ng portal at bago umalis ay sinabing ang may kakayahan lang gawin iyon ay ang goddess. Dahil sa pag-alis ng mga malalakas na nilalang ay nakahinga ng maluwag ang mga adventurers. Samantalang napapaisip pa rin si Sei sa kung ano ang narinig at nakita kanina. Sinabi ni Luffy na inaalala niya ang mga heroes na naiwan. Pero ipinaliwanag ni Libra na alam nitong si Luffy ang target ng Devil King at kung aalis sila ay aalis din ito. Sinabi niyang nalaman ito dahil nakikinig pala si Dina sa usapan nila ng Devil King noong una pa man. Dumating din kaagad si Dina na sinabing umalis na ang Devil King na hindi pinansin ang mga hero at mga adventurer. Kaya naisip ng bida na ayos pa rin dahil nasiguro niya ang kaligtasan ng mga hero. Iniwan muna ni Luffy ang mga kasama para mag-isip mag-isa. Naalala niyang inanyayahan siya ng goddess ng mundo na iyon mismo bago siya napunta doon. Saka nagtanong kung ano bang binabalak gawin noon ni Luffy bago siya pumasok sa katawan nito. Wala daw siyang naiintindihan masyado sa ngayon at sana ay nakinig na lang muna siya sa nalalaman ng Devil King. Sa kaharian ay sinabi ng hari na tumakbo si Alfie na tutulong sana sa kanya. Maging yung mga ninja na iniwan siya ay wala na. Pero sinabi ng hari na ang tatay ni Alfie na si Gantz ang papalit dito. At yung party na na-brainwash ng mga bida na inakala nilang mananakop ng dungeon ang dagdag kasama ng hero. Sinabi din ng hari na sasama siya sa hero dahil gusto nitong makipaglaban sabay action sa harap. Pero kaagad siyang hinuli ng mga kawal at binalot ng tela para hindi gawin ng plano. Napatanong si Sei kung okay lang ba na ginagawa nila yun sa kanilang hari. At sinabi ng mga naroon na ganun talaga kapag nawawala sa sarili ang hari nila. Kasunod na pinuntahan ng mga bida ang bundok na binabantayan ni Parthinos. At sa boss ay naisip ulit ni Luffy na baka isang computer gamer ang nasa likod ni Parthinos. Madali lang silang nakapasok sa barrier kaya naisip ng bida na hindi sila inisip na kalaban. Kaagad silang nakarating sa isang bahay sa gitna ng gubat at kaagad silang pinagbuksan ng isang babae. Sinabi ng nagalit na Ego Keres na dapat magbigay respeto ang babae kay Luffy. Pero kaagad itong itinapon ng bida at humingi ng patawad sa attitude ng kasama nito. Nagtanong siya kung nasaan si Parthinos at sinabi ng babae na lola niya ito. Saka nakita ng bida na malakas ang babaeng kaharap pero hindi kadugo ni Parthinos. Nagpakilala ang babae na si Virgo na sinabing kilala daw sila at maging si Dina. Ibinulong ni Dina na mas malakas ang babaeng iyon sa kanya kaya masasapawan siya. Pero sinabi ng bida na malayong sinapawan na siya nito. Itinuro ni Virgo ang kinaroroonan ni Parthinos na masaya daw na makikita sila. Pero libingan pala ang itinuro dahil patay na si Parthinos. Pinagalitan ni Luffy si Dina dahil sinabi nitong buhay pa ang lahat ng 12 stars pero hindi pala. Kaya sinabi ni Dina na naroon pa kasi ang barrier sabay turo sa itaas kaya inakala niyang buhay pa si Parthinos. Sinabi ni Virgo na naging kaluluwa daw si Parthinos kaya hindi pa siya umaalis sa mundo at active pa ang barrier. Kaya nagulat ang bida na multo na lang ang naabutan nila. Pero sinabi nitong tutulungan si Parthinos para makatawid sa kabilang mundo. Nagtanong si Aris kung paano nalaman ni Virgo na multo na nga si Parthinos. Kaya sinabi ni Virgo na nakikita ang lola kapag inaayos nito ang barrier. Pero pagkatapos pa ng ilang buwan pa muling darating si Parthinos kaya matatagalan pa sila. Nagka-idea si Ego Keres na sirain nila ang shield nang sa ganun ay dumating si Parthinos. Saka din kaagad nagpalabas ng malakas nitong enerhiya at binutasan ng barrier na nabasag saka pa sumabog. Akala ni Ego Keres kung masisiyahan si Luffy sa ginawa niya pero nalintikan siya ng evil eye ang tingin ng boss. Na sinabing baka pag-isipan silang kalaban ni Parthinos dahil sa ginawang kabobohan ng kambing. Kaya nagmakmak ang kambing sa gilid. Naghintay pa sila ng ilang oras hanggang dumating ang gabi at ng umaga pero walang Parthinos na dumating. Dahil inakala nilang baka tumawid na ito sa kabilang buhay ay sinabi ni Luffy na umalis na sila. Pero ipinaalala ni Aris na hometown naman ito ni Luffy kaya pwede niyang bisitahin ang himlayan ng ina. Nakita nila ang naroong bundok na sinabi ni Libra ang taas kaya napagtanto niyang mas mataas pa ito sa Mount Fuji. Tinatamad silang maglakad kaya ginamit ng mga ito ang kanilang truck at pinag-transform sa pagiging eroplano. Sumakay sila sa loob at agad din na lumipad patungo sa bayan na nasa bundok.
feeling ng bida ay naroon siya dati kahit na si Luffy ang may memorya nito. Saka ipinakita noong binabato siya ng ibang mga bata dahil itim ang pakpak niya. Nakita niya rin ang memorya ni Luffy na naglalakad na walang nakakapansin. Habang nag-iikot ay sinabi ni Libra na ang tahanan nila dati ay magandang syudad. Pero para kay Luffy ay panay pasakit ang naalala nito doon dahil palagi siyang dinidiscriminate ng mga may puti ang pekpek na winged creatures. Agad naglagay ng portal na headset si Dina sa tenga ni Computer Boy at sinabing huwag itong magtagal sa memorya ni Luffy para hindi siya matrap. Biglang nagkaroon ng pagsabog dahil kay Libra nagalit sa mga mananakit kay Luffy. Saka din naging malaking ram si Aris na kaagad tinularan ni Eigo Keres. Kaya nagkasira ang lugar. Pero pinagalitan sila ni Luffy na sinabing huwag sirain ang mga bahay at mga libingan doon, kaya nalintikan ng tatlo. Kalaunan pa ay narating nila ang dating tahanan. Inakala ang mga tauhan niya na sa malaking bahay siya lumaki. Pero itinuro ni Luffy ang napakaliit na bahay na gawa sa kahoy. Kinaiinisan siya ng kanyang tatay noon na gusto siyang patayin. Kaya kapag makita daw ito ng mga tauhan niya ay papatayin ang tatay. Pero sinabi ni Luffy na patay na ang kanyang ama at nakamove on na siya. Nagtanong siya sa mga kasama kung may nalalaman sila sa goddess scenario na sinabi sa kanya ng Devil King. Pero wala daw matandaan ang lahat ng naroon. Biglang nagsalita ang multo na nagpakita sa kanila at sinabing siya ang sasagot. Sabay bati kay Luffy. Hindi mamukhaan ng bida ang multo na nagpakilala si Parthenos. At sinabing ginawa ang utos ni Luffy sa kanya na mas ilang lugar at nanatili sa loob ng daan-daan na taon. Maging si Virgo ay hindi makapaniwala sa pinagbago ng mukha ng lola nito na naging bata. Saka sinabi ni Parthenos na muling ibinibigay ang lakas para kay Luffy. Namuka naman siya ng memory data ni Libra. Humingi ng patawad ang bida dahil natagalan siya sa pagbabalik pero nagtanong ulit kung anong nalalaman ni Parthenos tungkol sa goddess scenario. Pero bago sagutin ni Parthenos ang tanong ay nagtanong muna ito kay Luffy kung gaano karaming memorya ang nawala ni Luffy. Kaya nagulat ang bida maging ng mga tauhan nitong hindi alam ang sitwasyon ng master. Tinawag ni Parthenos si Luffy para mag-usap ng sila lang. Ipinakita niya ang isang lugar kung saan nakatago ang natutulog na isa sa 5 Dragons of Heavens. Si Luffy ang nagpasil ng lugar na iyon kay Parthenos at nagpaalis din ng mga tulad niyang winged creatures para sa kanilang kaligtasan kung sakaling magising ang dragon na naroon. Wala man daw ang mga dragon sa laro, pero kasama ang 5 dragon sa lore e-books na konektado sa kwento sa laro. Nagulat si Luffy na napagtanto na hindi nito kayang labanan ang mga dragon na iyon gamit ng kanyang lakas. Sinabi ni Parthenos na natutulog ang mga dragon na iyon, pero magigising ang mga ito kapag nalagay sa panganib ang mundo. Alam ng bida na hindi guardian ang mga dragons na iyon kundi ay mga destroyers. Ipinaalala ni Parthenos na gusto ni Luffy na labanan ang goddess scenario pero wala siyang kaya kapag sabay niyang labanan ang 5 dragons at ang goddess. Kaya una nilang ginawa ay masil muna ang mga dragon. Pagkatapos niyang talunin ng Devil King saka sana aatake sa goddess kasama ng puwersa ng Migras. Dagdag pa nitong hindi nagising ang mga dragon dahil hindi kinokonsidera ng goddess na destruction ang pagsakop ng mga devil folk sa lahat. Nagtanong si Luffy kung nasaan ang iba pang mga dragon. At sinabi ni Parthenos na naisil ni Taurus the Ox ang Dragon Earth sa Helheim. Naisil ni Aquarius ang Fire Dragon sa lugar ng mga Fire Giants. At naisil naman ni Gemini ang Wood Dragon sa Fairy Homeland. Pero ang Moon Dragon ay hindi pa nila natatagpuan kaya nasabi na lang niyang baka wala sa buwan ito. Nagpasalamat si Luffy sa nalaman na impormasyon saka din nagpaalam para bisitahin ang himlayan ng ina. Pero sinabihan pa siya ni Parthenos na mag-ingat dahil may avatar ang goddess. Pwedeng akalain nilang isa itong napakahinang nilalang pero ito pala ang katawan ng goddess sa mundong iyon. At hindi pa nila alam kung saan naroon ang avatar na iyon. Saka din naglaho si Parthenos. Binisita muna ni Computer Boy ang ina ni Luffy at nag-isip na napatanong kung si Luffy ba ay problema ng goddess sa mundong iyon dahil may kakayahan itong matalo siya. Napagtanto din niyang siya ang ginamit ng goddess para matanggal ang memorya ni Luffy sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa bagong role na tinanggap niya noon. Hindi kasi siya nag-think before you click. Bakit pa kasi siya ang pinili ng goddess at hindi na lang yung pumapanig sa layunin nito? Pero napagdesisyonan niyang gagawin ang lahat para makita ang goddess at magtatanong kung bakit pa siya ang dinala sa mundo na iyon. Magpapago with the flow pa lang siya na hahanapin ang 12 heavenly stars habang nagpaplano para manalo. Labis daw siyang nasusuklam sa paglalaro sa kanya ng goddess ng mundong iyon kaya ito ang bagong misyon niya. Itutuloy niya ang orihinal na plano ni Luffy para makita ang goddess. Hindi daw niya ito gagawin dahil sa pagiging hero sa mundong iyon, kundi ay nais niyang maghiganti kaya gagawin ang lahat para makabawi sa goddess na hindi pa kilala. Hindi lang niya alam na ito yung palagi niyang katabi na kakaiba ang ngiti. Saka din natapos ang series. Siguradong may katuloy ang anime na ito mga lods. Kaya abangan lang natin at saka tayo gagawa ng bagong recaps kapag may new season na.